YAN. Hello mga master at mga lodi. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog translator, Andy Dors. Ika-46 na episode ng The Invincible. Hindi magagapi. Kabanata 451 hanggang 460. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela Kabanata 451. Ang inihaw na karne ay hindi masama. Aalis na sana si Huang Xiaolong nang magsimulang magtipon muli ang nagkalat na ulap. Sa pagkakataong ito ay mas marahas, ang kidlat ay nagliwanag sa kalangitan habang ito ay gumagapang na parang galit na sawa na nakabuka ang mga panga. Kumpara sa nakaraang bagyo ng kidlat, ito ay isa pang antas sa sarili nitong. Nang makita ito, sa halip ay natuwa si Huang Xiaolong. Para bang nakaipon ito ng sapat na lakas, 12-12 ng nagliliyab na kidlat ang nagpaso sa hangin, lumilipad patungo sa kanya. Huang Xiaolong dashed to the air with both fins punched out. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Nagdulot ng malakas na pagsabog sa kalangitan ang kanilang banggaan. Haha, nakakapanibago. Isang masayang tawa ang nagmula kay Huang Xiaolong, sabik sa higit pa. Ang oras ay patuloy na umaagos. Nawala ng bilang si Huang Xiaolong kung ilang beses niyang binasag ang mga kidlat na tumutumbok sa kanya, alam niyang sa tuwing nagkakalat ang mga ito, muling nagtitipon ang mga ulap ng kulog ng maraming beses. Mabilis na naging gabi ang liwanag ng araw. Sa pagsapit ng gabi, ang kulog at kidlat na umusbong at kumikislap sa kanya ay ilang beses na mas malakas kaysa sa araw, ang mga laso ng kidlat ay makapal na ngayon bilang mga sawa na nagpapakita ng kabangisan at kalupitan. Ang nananakot na mapangwasak na aura ay maaaring maramdaman kahit sa labas ng canyon area na nagbibigay sa mga kalapit na eksperto ng malakas na palpitations habang lumihis sila palayo sa canyon. Mabilis na lumipas ang gabi at hindi nagtagal ay sumilip na ang araw mula sa abot tanaw. Matapos makipagsagupaan sa kulog sa loob ng isang gabi at isang araw, si Huang Xiaolong ay hindi gaanong napagod, sa katunayan, siya ay puno ng enerhiya na parang isang mabangis na leon. Pagkatapos ng buong araw at gabi ng pakikipagdigma laban sa kidlat, napansin ni Huang Xiaolong na may maliliit na thread ng purong enerhiya ng kidlat sa loob ng kanyang dantiyan na patuloy na nagpapasigla sa kanyang primal dragon na pangangatawan. Biglang naramdaman ni Huang Xiaolong na bahagyang nanginginig ang Dragon Pearl sa kanyang noo. Ito. Ilang mga kidlat ang naglalayon kay Huang Xiaolong sa puntong ito, ngunit sa isang maliwanag na kidlat ng liwanag, ang lahat ng kidlat ay hinigop ng Dragon Pearl, na pagkatapos ay napino sa isang purong enerhiya ng kidlat na isinama sa pangunahing dragon na pangangatawan ni Huang Xiaolong. Si Huang Xiaolong ay tunay na nabigla. Ano ang nangyayari dito? Sa pagkataranta, isa pang alo ng isang dosenang kidlat ang dumating sa kanya, at tulad ng dati, ang lahat ng kidlat ay nilamon ng Dragon Pearl, na convert sa purong enerhiya ng kidlat at isinama sa katawan ni Huang Xiaolong. Dahil sa pagkabigla, napatulala si Huang Xiaolong. Gayunpaman, agad niyang napansin na ang enerhiya ng kidlat ay mas dalisay matapos itong ma-convert ng Dragon Pearl, mas madali para sa kanya na ma-absorb at ang epekto ay ilang beses na mas mahusay. Tuwang-tuwa si Huang Xiaolong na napagtanto ang mga benepisyo, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong paggamit sa Dragon Pearl. Bagamat napino niya ang Dragon Pearl at bahagi ito ng kanyang katawan, sa buong oras na ito, hindi naramdaman ni Huang Xiaolong na siya ay tunay na sumanib sa Dragon Pearl. Nanatili siyang ignorante sa maraming aspeto at gamit ng Dragon Pearl. Habang si Huang Xiaolong ay natulala, ang bilang ng mga kidlat sa paligid niya ay dumami, na nagiging mas makapal. Ang Dragon Pearl ay patuloy na sumisipsip ng lahat ng mga kidlat na iyon, at ang enerhiya ng kidlat na ipinadala nito sa katawan ni Huang Xiaolong ay naging mas malakas. Naramdaman ang pagbabagong ito, mabilis na umupo si Huang Xiaolong sa meditation pose, pinadalisay ang enerhiya ng pag-iilaw sa kanyang dantian at qi. Sa kabila nito, ang dami ng enerhiyang kidlat na naipon sa kanyang dantian at qi ay mabilis na tumaas.
Sa paglipas ng panahon, ang enerhiya na iyon ay naging marami ang mga hibla ng mapusyaw na asul na enerhiya, na tumutusok sa kanyang mga panloob na organo, meridian channel, balat, laman, at dugo. Mula sa labas, tila si Huang Xiaolong ay nababalot ng kumikinang na kidlat na kokon. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay naglabas ng isang madilim na pulang Ozurichi, na humahalo sa kidlat na katulad ng isang kidlat na impyerno. Ang kalangitan sa itaas ng Stellar Thunder Canyon ay naging mas magulo, ang laki ng kidlat ay mas malaki, zigzagging sa pagitan ng makakapal na ulap na kumulog na ngayon ay umaabot ng 10 li sa labas ng lugar ng canyon. Ang maraming mga eksperto na lumihis mula sa Stellar Thunder Canyon ay nagmasid ng may pangamba sa kakaibang kababalaghan na nagaganap mula sa malayo. Ang thunderclouds ay tumagal ng kalahating buwan. Mula nang umiral ang Stellar Thunder Canyon, hindi pa nangyari ang ganitong kakaibang phenomenon. Sa pangkalahatan, ang mga thunderclouds sa itaas ng Stellar Thunder Canyon ay magkakalat pagkatapos ng isang oras at hindi nalilito muli sa loob ng isa pang 10 oras o higit pa. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ang thunderclouds ay tumagal ng isang buong 2 linggo nang hindi nakakalat. Ang kakaibang pangyayari ay nagpaalerto sa dwarf race na patriarch at sa grupo ng mga elder. Pagkatapos ng lahat, ang teritoryo ng mga dwarf ay nasa tabi mismo ng Stellar Thunder Canyon. Kung ang mga ulap na kulog ay hindi nagkalat at patuloy na kumalat, maya-maya ay makakarating sila sa bundok ng Dwarven. Para sa dwarf race, ito ay isang race annihilation level catastrophe. Ano ito? Parang may nag-trigger sa thunderclouds. Pagkatapos ng mga araw ng pagmamasid, ang lahi ng dwarf na si Patriarch Blien ay nakabuo ng isang conclusion. Pero mas lalo nitong pinalalim ang kunot ng kanyang mga kilay. Nagulat ang dwarf elders nang marinig ang conclusion ni Patriarch Blien. Patriarch, hindi ito maaari, tama. Nagtatakang bulalas ng isang elder. Hindi sumagot si Blien, itinoon ang kanyang tingin sa mga ulap na umaaligid sa itaas ng Stellar Thunder Canyon. Ang sitwasyon ay nanatiling hindi nagbabago sa susunod na 3 araw. Pagkatapos, bigla-bigla sa ika-4 na araw, ang mga nagbabantang ulap na tila umayo sa kanilang sarili sa itaas ng Stellar Thunder Canyon ay mabilis na nagkalat ng walang anumang senyales o tunog. Maaliwalas muli ang langit na may bughaw na langit at nagniningning na araw sa loob ng 1,000 li, nary isang ulap sa paningin. Ito ay nawala. Ang mga eksperto na nagtitipon sa paligid ng Stellar Thunder Canyon ay nataranta. Kahit na nawala ang mga ulap, wala sa kanila ang nang-ahas na lumapit sa canyon. Makalipas ang ilang oras, si Huang Xiaolong, na nagmumuni-muni sa lupa, ay tumigil sa pagpapatakbo ng Ozuri tactics at tumayo. Sa maikling kalahating buwan ng pagsasanay, ang kanyang battle chi cultivation ay nagpahusay ng isang order up. Ngunit ang tunay na sorpresa ay nangyari sa tunay na diwa sa kanyang dantian. Ang purong enerhiya ng kidlat ay talagang bumuo ng maraming kulog na kasing laki ng kamao sa kanyang dantian. Ang mga thunderball na iyon ay nag-hover sa tuktok na seksyon ng kanyang dantian, at bawat isa sa kanila ay naglalaman ng isang nakakatakot na dami ng mapanirang kapangyarihan. Ang kanyang primal dragon na pangangatawan ay mas matibay din kaysa dati. Ang ikinagulat ni Huang Xiaolong sa sandaling ito ay ang katotohanang ang Dragon Pearl sa pagitan ng kanyang mga kilay ay tahimik muli tulad ng dati. Tinubukan niyang igalaw ito, ngunit walang reaksyon ang lumabas mula sa Dragon Pearl. Sa sandaling ito, napansin ni Huang Xiaolong na tila mas malinaw ang malabong anino ng dragon na nakita niya sa loob ng Dragon Pearl. Nang makitang walang reaksyon ang Dragon Pearl kahit anong gawin niya, maaari lamang sumuko si Huang Xiaolong. Lumipad siya sa hangin, umalis sa canyon. Hindi nagtagal ay nalampasan niya ang natitirang haba ng canyon. Makalipas ang 1 oras, narating ni Huang Xiaolong ang gilid ng isang kagubatan. By this time, madilim na. Nagpa siya si Huang Xiaolong na magpahinga dito magdamag at magpatuloy sa kanyang paglalakbay bukas. Nagkaroon siya ng kaluskos na apoy nang hindi nagtagal na may ilang ligaw na laro na masayang nagluluto. Nakaupo malapit sa apoy, inilabas niya ang mapa ng 10 Directions Continent habang hinihintay na maluto ang karne.
Sa mapa, ipinahiwatig nito ang kagubatan na kinaroroonan niya ay tinatawag na Romang Souls Grove. Sa pagtawid sa Romang Souls Grove na ito, makakarating siya sa isa sa mga mas kilalang lungsod sa mga teritoryo ng Beastman, ang Hundred Tiger City. Sa lalong madaling panahon, ang bango ng inihaw na karne ay umalingaw sa hangin at inilagay ni Huang Xiaolong ang mapa. Nang malapit na siyang maghukay, isang gulat na bulalas ang tumunog sa hindi kalayuan sa kanya. Wow, ang sarap ng amoy. Anong karne yan? Pagkatapos, dumagundong ang mga yabag sa mga palumpong habang ang ilang daang beastman ay sumugod patungo sa direksyon ni Huang Xiaolong. Ang malaking kahoy na ito ng ilang daang beastman ay ang mismong grupo na nanunood kay Huang Xiaolong na nakikipaglaban sa galit na kidlat sa Stellar Thunder Canyon mula sa malayo, ngunit nadama na ito ay isang imposibleng gawain para sa sinuman. Bagamat humigit kumulang kalahating buwan si Huang Xiaolong sa canyon, ang dalawang partidong ito ay nagsalubong sa isa't isa dahil ang grupo ng mga beastman ay dumaan sa mas mahabang rutang detour. Sa loob ng ilang segundo, daan-daang beastman ang lumitaw sa harap ni Huang Xiaolong. Nang tingnan ng mabuti ng mga beastman ang mukha ni Huang Xiaolong, lahat sila ay bahagyang nagulat nang makitang ito ay talagang isang tao. Bihira silang makatagpo ng tao sa teritoryo ng mga beastman. Bagamat walang galit ang mga beastman sa mga tao gaya ng mga duwende, sa kanilang paningin ang tao ay kasing kahulugan ng mahina at duwag. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga tribo ng beastman sa pangkalahatan ay palaging minamalas ang mga tao. Hehe, hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng isang mahinang tao dito. Tumawa si Beastman Anton. Sumabay sa kanya sa pagtawa ang mga nakapaligid na beastman. Lumapit si Anton kay Huang Xiaolong at sinabing, "Tao, mukhang masarap ang inihaw mong karne, buti na lang gutom na tayo. Ang mga mayroon ka rito ay hindi sapat para maghanda ng isa para sa bawat isa sa atin." Ang kanilang bilang ay humigit kumulang 350 beastman na nangangahulugan na si Huang Xiaolong ay inaasahang mag-ihaw ng higit sa 350 laro. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 452. At kung hindi ko. Nang marinig ang utos, tumingin si Huang Xiaolong kay Beastman Anton ng may interes, at kung hindi. Ayaw mo. Tumawa si Anton, subukan mo kung sa tingin mo ay mas matigas ang ulo mo kaysa sa punong ito. Pumaril ang braso ni Anton, sinuntok ang puno na pinakamalapit sa kanila na may puno ng kahoy na mas makapal kaysa sa hita ng isang matanda. Sa isang segundo, ang puno ng kahoy ay sumabog at nabasag sa gitna habang ang mga tipak ng kahoy ay lumilipad kung saan-saan. Hinailan ni Anton pabalik ang kanyang braso sa sobrang arrogant na kilos. Paano yan, mas matigas ba ang ulo mo kaysa sa punong ito? Napupunta sa isang sagupaan ng masamang pagtawa. Mataas na tawanan ang umalingaw sa buong paligid. Tumigil sa pagtawa si Anton, nanlilisik ang mga mata niya kay Huang Xiaolong. "Puny human, bumaba ka kaagad kung matalino ka at kumuha ng isang lechon para sa bawat isa sa atin, kung hindi, hehe, sasalubungin ng kamao ko ang mahina mong bungo." Dinudurog ito sa pira-piraso. Nakangiting umiling si Huang Xiaolong. Maging ang kidlat ng Stellar Thunder Canyon ay parang nakaka-relax na masahe sa kanyang katawan, ngunit ang beastman na ito ay gustong basagin ang kanyang bungo hanggang sa magkapira-piraso. Ngayon, kung ang suntok ng Sixth Order Saint Realm ay buong lakas na damapo sa katawan ni Huang Xiaolong, wala siyang ibang maramdaman kundi isang nakakakiliti na gasgas. Pinanood ni Anton si Huang Xiaolong na patuloy na nakaupo roon na walang balak na bumangon, bukod pa rito ay umiling-iling na may mapanuksong ngiti. Ang galit ay mabilis na bumangon sa kanyang puso. Isang mahinang tao talaga ang naglakas loob na huwag pansinin siya. Sa sobrang galit, itinaas ni Anton ang isang braso, gustong basagin ang ulo ng mahinang tao, ngunit bago niya magawa iyon, nakita niya ang payat na tao na nagtaas ng daliri at bahagyang tumapik sa hangin. Ang mahabang kahabaan ng malalaking puno sa kanilang harapan ay isa-isang bumagsak na tila walang katapusan, palayo pa sa nakikita ng kanilang mga mata. Nakanganga ang bibig ni Anton, ang kanyang kamao ay nagyelo sa hangin habang ang natitirang bahagi ng kanyang katawan ay tumigas sa lugar, nakatitig sa walang katapusang linya ng mga natumbang puno.
Ang ilang daang tawa ng kanyang mga kasama ay biglang tumigil na nakabara sa kanilang lalamunan. Ang tanging ingay sa paligid ay mula sa kaluskos at pagsirit ng apoy habang tumutulo ang mantika mula sa mabangong inihaw na karne. Ibinuka ni Huang Xiaolong ang kanyang bibig, pinunit ang masaganang kagat ng karne, masarap ang lasa. Ang kanyang boses ay parang isang string na humila sa lahat ng atensyon ng mga beastman. Nakatitig kay Huang Xiaolong, ang kanilang mga mata ngayon ay nagtataglay ng pangamba, pagpipitagan, at isang pahiwatig ng pagsamba. Kung ikukumpara sa ibang mga lahi, ang mga beastmen ay may marubdob na paggalang sa lakas at sinasamba ang malalakas. Si Huang Xiaolong ay muling kumagit, hindi siya sigurado kung bakit ang pagsasanay sa Stellar Thunder Canyon ay naghangad sa kanya ng inihaw na karne na parang hindi niya ito kinakain sa loob ng maraming taon. Mas matigas ba ang ulo mo kaysa sa mga punong ito? Tanong ni Huang Xiaolong. Namutla ang mukha ni Anton, napaluhod ng walang pagdadalawang isip, hinahalikan ang noo nito sa sahig ng kagubatan habang paulit-ulit na yumuyuko sa harap ni Huang Xiaolong, kagalang-galang na Panginoon, naging masungit si Anton at ngayon lang ay nasaktan ka, maawa ka kay Anton ito. Isang beses, lumuhod din ang mga kasama ni Anton na nagpapakita ng tamang paggalang. Mabilis na sinulyapan ni Huang Xiaolong ang nakapalibot na mga beastman, tumayo ka. Kung talagang nagalit siya kanina, wala na sa mga beastman na ito ang magkakaroon ng pagkakataong tumayo. Si Anton ay sumikat sa tuwa, magalang na sumunod sa mga salita ni Huang Xiaolong, gayon din ang iba pang mga beastman, umatras upang tumayo sa gilid. Sino ang ulo? Tanong ni Huang Xiaolong. Sa tanong ni Huang Xiaolong, lumabas ang mga beastman na si Amir mula sa malaking kawan ng mga tao, huminto sa hindi kalayuan mula kay Huang Xiaolong at nagpakilala, Panginoon, ang pangalan ko ay Amir, ang maliit na kapitan ng tribo. Umupo. Itinuro ni Huang Xiaolong ang kalapit na lugar. Bahagyang nabigla si Amir sa atensyon ni Huang Xiaolong. Nataranta, kumaway siya at umiling, hindi, Panginoon, ang pagtayo ay mabuti para sa akin. Kung sinabi kong umupo, pagkatapos ay umupo. Sinabi ni Huang Xiaolong. Sa pagiging dominante ni Huang Xiaolong, nagpasalamat si Amir at umupo na parang may mga karayom na tumutusok sa kanyang puwitan. No need to be so nervous, may mga tanong lang ako. Sabi ni Huang Xiaolong. Oo, Panginoon. Gayunpaman, hindi napigilan ni Amir ang panginginig ng kanyang katawan. Ang mga beastmen ay likas na ipinanganak na may matipunong pangangatawan, ang mga mas maiikling beastmen ay lumalampas pa rin sa 2 metro ang taas, samantalang ang mas matangkad ay umabot sa 2.5 metro. Batay lamang sa pisikal na kalamangan, ang mga tao ay talagang mukhang mahina at mahina sa tabi ng mga beastmen. Higit pa rito, ang lakas ng pangkalahatang sangkatauhan sa 10 Directions continent ay baliwala, kaya halos hindi masisisi ang mga beastmen sa pagmamaliit sa lahi ng tao. Gayunpaman, masasabi ni Huang Xiaolong, ang kawin ng mga beastmen na ito ay kabilang sa mas mababang baitang sa hierarchy ng beastmen. Ang mga beastmen ay binubuo ng maraming tribo, at ang mas makapangyarihan sa kanila ay ang Lion Tribe, Tiger Tribe, Wolf Tribe, Snake Tribe, Fox Tribe, Behemoth Tribe, pagkatapos ay ang Cattle Tribe, Violent Horse Tribe, Goat Tribe, at ang 100 Bird Tribe. Ito ang 10 pinakamakapangyarihang tribo ng hayop. Ang grupong ito ng mga beastmen sa harap niya ay hindi mula sa alinman sa 10 mga beastmen na tribo. Ang 100 Tiger City ay medyo malayo pa. Nagsalita si Huang Xiaolong. Tama, Panginoon, wala pang 100 li pagkatapos tumawid sa Romang Souls Grove ay ang 100 Tiger City. Magalang na sagot ni Amir. Tinanong ni Huang Xiaolong ang susunod na tanong, ang 100 Tiger City ba ay kabilang sa Tiger Tribe? Sumagot si Amir ng oo, ang 100 Tiger City ay kabilang sa Tiger Tribe. Ang tribong tigre ay mayroong 25 lungsod na nasa ilalim ng kanilang kontrol at ang daang tigre na ito ay isa lamang sa kanila. Gayunpaman, ang 100 Tiger City ay isang estratehikong mahalagang lungsod. Tumango si Huang Xiaolong. Ang tigre ng tigre ay kabilang sa 10 pinakamalakas na tribo ng mga beastmen, ang kanilang mga puwersa ay hindi maaaring maliitin, ang puntong ito ay malinaw mula sa 25 lungsod na nasa ilalim ng kanilang kontrol.
Pagkatapos, nagtanong si Huang Xiaolong tungkol sa kastela ng Hundred Tiger City at mga pangkalahatang tanong tungkol sa Tiger Tribe. Kahuli, si Amir ay isa lamang kapitan ng mas mababang ranggo sa isang maliit na tribo, ang mga bagay na alam niya ay napakalimitado. Sa pakikipag-usap tungkol sa kastela ng Hundred Tiger City, nagniningning ang mukha ni Amir sa pag-idolo. Ang aming daang Tigre City Castellan ay si Lord Goodman, isa sa nangungunang 10 eksperto ng tribong Tigre. Narinig ko sa family head namin na kaya ni Lord Goodman na patagin ang bundok sa isang suntok lang. Patag ang bundok sa isang suntok. Lihim na tumawa si Huang Xiaolong, kahit sino ay magagawa ito ng walang kahirap-hirap kapag nakapasok na sila sa kaharian ng santo. Bukod pa rito, ang mga beastmen ay kilala sa kanilang napakalakas na lakas, kaya ang gayong gawain ay hindi kakaiba. Matapos itanong ang lahat ng gusto niyang malaman, si Huang Xiaolong ay nahulog sa malalim na pagmumuni. Mula sa mga sagot ni Amir, bagamat makapangyarihan ang mga tribo ng beastmen sa kontinente ng 10 direksyon, maraming panloob na pakikibaka. Halimbawa, ang Lion Tribe at Tiger Tribe ay palaging nasa digmaan. Kasabay nito, mula sa mga salita ni Amir, muli niyang kinumpirma na ang Beast God ang sagradong pananampalataya ng lahat ng mga tribong Beastman. Sa loob ng lahi ng mga Beastman, sino man ang manggahas na lapastanganan ang Beast God, hindi igalang ang Beast God, ay ituring na makasalanan ng buong Beastman race. Ang maalamat na Beast God Scepter ay kumakatawan sa Beast God. Sa huling 10,000 taon, ang mga tribo ng Beastman ay naniniwala na ang sinumang makakuha ng Beast God Scepter ay magiging reinkarnasyon ng Beast God. Ang taong iyon ay muling mangguna sa mga Beastman upang sakupin ang 10 Direction Continent na kumukuha ng kaluwalhatian ng nakaraan. Sa maikling panahon na iyon, nakagawa ng desisyon si Huang Xiaolong. Dahil ang Beast God Scepter ay sinasabing may hawak ng ganoong kapangyarihan, na dumaraan sa Hundred Tiger City, gusto niyang makita kung ang Beast God Scepter ay talagang pinarangalan ng mga Beastmen gaya ng kanilang inaangkin. Panginoon, nang makitang natahimik si Huang Xiaolong sa pagmumuni-muni, maingat na tumawag si Amir, pupunta ka ba sa Hundred Tiger City? Nagkataon, lahat tayo dito ay mula sa Hundred Tiger City, pwede ba tayong maglakbay kasama si Lord? Sa loob ng Romang Souls Grove, mayroong isang uri ng kakaibang kaluluwang nilalang na may posibilidad na lumunin ang dugo at laman ng kanilang biktima habang nabubuhay. Kung maaari silang maglakbay kasama ang isang dalubhasa tulad ni Huang Xiaolong, ang kanilang pagkakataong makaalis sa Romang Souls Grove ay tataas ng husto. Alam ni Huang Xiaolong kung ano ang iniisip ni Amir sa isang sulyap, ngunit tumango pa rin siya bilang pagsang-ayon. Nang makitang sumang-ayon si Huang Xiaolong na sumama sa kanya ang banda, halos tumalon siya sa tuwa. Siya, si Anton, at ang iba ay mabilis na sumaludo bilang pasasalamat. Lumipas ang gabi ng matiwasay. Sa pagbubukang liwayway, ang maluwalhating sikat ng araw ay nagsimulang magliwanag sa lupa. Gayunpaman, nanatiling malamig at madilim ang Romang Souls Grove. Ang nagniningning na araw ay hindi makakapasok sa madilim at madilim na bahaging ito ng lupa. Tumayo si Huang Xiaolong, sinabing, lipat tayo. Oo, Panginoon. Naglakad si Huang Xiaolong sa harapan ng grupo habang papasok sila ng mas malalim sa Romang Souls Grove. Sa totoo lang, hindi naman kalakihan ang kakahuyan, hindi hihigit sa kalahating araw ay sapat na para maputol ang grupo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 453. Dito ng paghahain ng Diyos ng hayop. Si Huang Xiaolong at ang mga beastmen ay naglakbay ng kalahating oras sa hindi makalupa na kapaligiran ng kakahuyan. Habang lumalalim sila sa kagubatan, lalong lumalamig ang hangin, na may mahinang alingaw-ngaw ng umaalon-alon na matinis na sigaw ng mga hindi kilalang nilalang na naglalaro sa kanilang pandinig. Bagamat si Amir at ang malaking grupo ng mga beastmen ay nanatiling malapit kay Huang Xiaolong, ang mga nakakatakot na iyak na iyon ay nagdulot ng goosebumps sa matipunong beastman. Mga masamang espiritu. Mga malignant na espiritu yan. Biglang napasigaw sa takot ang isa sa mga beastman.
Mabilis na lumingon ang lahat sa paligid at nakita ang ilang kakaibang nilalang na bahaging malinaw na bahaging malabo ang hugis ng kaluluwa ng tao at kumikinang na berdeng mga mata ang bumungad sa kanilang grupo na may mga hubad na pangil. Nang si Amir at ang mga beastmen ay aatake na sa gulat, si Huang Xiaolong ay isang hakbang sa unahan nila. Sa isang simpleng halo ng kanyang pulso, ang maliwanag na apoy ay dumaan, at sa isang iglap, ang mga karumal-dumal na espiritong iyon ay sinunog sa mga ambon. Ang mga beastmen ay natulala sa panunood ng eksenang ito. Ang mga gumagala na espiritong iyon ay mahirap patayin, walang tunay na katawan na gawa sa laman at dugo, ang mga espirito ay hindi natatakot sa anumang espada o kutsilyo. Ang patriarch ng kanilang tribo ay minsang kinubkob ng dalawang gumagala na espirito at ilang oras ng backbreaking na labanan ang naganap bago napatay ng kanilang patriarch ang mga gumagala na espiritong iyon at umalis sa kakahuyan, samantalang ang kabataang dalubhasang ito ay tumama lamang ng isang magaan na palad at ilang gumagala na mga espiritu ay natalo. Ituloy na natin. Sabi ni Huang Xiaolong at nagpatuloy sa paggalaw. Si Amir at ang iba ay nagmamadaling sumunod kay Huang Xiaolong. Makalipas ang ilang sandali, nakatagpo sila ng isa pang grupo ng mga gumagala na espirito, at sa pagkakataong ito ang aksyon ni Huang Xiaolong ay mas pinalaki, o kawalan ng pagkilos. Hindi man lang niya itinaas ang kanyang kamay, sa isang sulyap lang, ang mga gumagala na espirito ay nasusunog sa himpapawid, nag-iwan ng maliit na kumpol ng ambon. Makalipas ang kalahating araw, nang makalabas sila sa Roman Souls Grove, ang paraan ng pagtingin ni Amir at ng iba pang mga beastmen kay Huang Xiaolong ay nagbago sa isang makabagbag damdaming paraan. Kung noon ay pagkamangha, ngayon ay nilalagnat na paggalang na nagpapakita ng lubos na paggalang kay Huang Xiaolong. Makalipas ang isang oras, narating ng grupo ang 100 Tiger City. Sa unang sulyap, ang 100 Tiger City ay maaaring ilarawan sa isang salita, napakalaki, kahit nakaribal sa ilan sa mga imperial na lungsod ng Snowwind Continent. Ang mga tao, o mga beastmen kung tutusin, ay nakikitang dumarating at papunta sa bawat direksyon, isang tanda ng kasaganaan ng lungsod. Ngunit ang malaking grupo ni Huang Xiaolong ay nakakuha ng kakaibang mga tingin sa paligid, hindi araw-araw na nakikita ng mga beastmen ang isang mahinang tao na naglalakad sa harap ng isang grupo ng ilang daang beastmen na nagpapakita ng paggalang. Hindi mailipat ng mga nakapaligid na beastmen ang kanilang tingin mula sa kakaibang eksenang ito. Hehe, hindi ba ito si Amir? Sa oras na ito, isang pangkat ng isang dosenang beastmen ang lumakad papunta sa grupo ni Amir mula sa harapan. Ang nagsalita ay isang batang halimaw na parang pusa na umaabot ng 2.5 metro ang taas. Amir, nakikita ko talagang napunta sa mga aso ang buhay mo. Ang batang beastman ay ngumisi, bilang isang makapangyarihang beastman, paano ka makakasunod sa likod ng isang mahinang tao, hindi pa banggitin ang nakasusuklam na ekspresyon sa iyong mukha, na mas masahol pa sa pinakamasamang alipin ng aso. Ang ilang mga beastman sa likod ng batang beastman ay tumawa ng walang humpay. Bastos. Si Amir ay lumabas sa galit at sinuntok ang binatang hayop. Collins, gaano mo kalakas ang paggalang sa Panginoon? Hindi inaasahan ni Collins na bigla na lang siyang aatakihin ni Amir. Bagamat gulat, nagawa pa rin niyang magtaas ng braso bilang depensa, ngunit nabigo siyang makaipon ng sapat na lakas para harangin ang pag-atake. Suray-suray na pabalik, naramdaman ni Collins ang pumipintig na sakit sa kanyang braso. How dare you? Sumigaw si Collins. Amir, nababaliw ka na ba? Parehong maraming beses na nagpalitan ng tit for tat sina Collins at Amir noong nakaraan, ngunit hindi kailanman naging sapat na matapang si Amir na makipagpisikal sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kuya ang punong kapitan ng tribo. Ngayon, para sa isang hamak na tao, inatake talaga siya ni Amir. Malamig na tinitigan siya ni Amir. Collins, lumuhad ka ngayon at humingi ng tawad sa Panginoon. Napatulala si Collins habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Amir. Gusto ni Amir na lumuhad siya at humingi ng tawad. Sa tao. Baliw ka, nababaliw ka na. Sumigaw si Collins sa tuktok ng kanyang mga baga. Itinawin niya ang kanyang braso sa mga beastmen na kasama niya. Aalis na kami. Ang baliw na tingin ni Amir ay natakot kay Collins at ayaw na niyang manatili pa doon.
Nang makitang gustong umalis ni Collins na parang walang nangyari, sumulong si Amir, gustong harangan ang dinadaanan ni Collins ngunit narinig niya ang boses ni Huang Xiaolong sa kanyang mga tainga. Kalimutan mo na. Noon lamang nagpaubaya si Amir, at magalang na yumuko kay Huang Xiaolong, "Oo, Panginoon." Nang tila tumahimik na ang mga pangyayari, isang beastman ang tumakbo sa crowd papunta kay Amir, "Brother Amir, hindi maganda, si Sis Rihanna ay kinuha ng mga tao mula sa Tiger Tribe. Inalis ng tribong tigre." Namula ang mukha ni Amir. Kayansi niya si Rihanna, pareho sila ni Amir na childhood sweethearts. Ang pagkawala ng kanilang mga pamilya sa murang edad, sina Amir at Rihanna ay umasa sa isa't isa. Maging si Anton at ang iba ay bahagyang namutla. "Turner, ito, ipaliwanag kung ano ang eksaktong nangyari." Udyok ni Amir na may bakas ng desperasyon sa boses. Natuwa si Beastman Turner, ngayon lang, dumating si Julio ng Tiger Tribe na nagsasabing si Sis Rihanna ang napili para sa Beast God Sacrificial Rite ngayong taon, kaya naman nagdala siya ng grupo ng mga tao at kinuha si Sis Rihanna. Rites ng paghahain ng hayop na Diyos. Nagalit si Amir, who asterisked his mother's fart. Hindi pa panahon ng ating 100 Tiger City na mag-alay ng sakripisyo ngayong taon para sa seremonya ng Beast God. Ang Hulyo na ito ay inaagaw ang walang kapangyarihang babae sa lansangan sa sikat ng araw. Beast God Sacrificial Rite. Napukaw ang interes ni Huang Xiaolong at nagtanong, "Ipaliwanag sa akin, ano ang nangyayari?" Sa tanong ni Huang Xiaolong, maikling ipinaliwanag ni Amir ang sitwasyon kay Huang Xiaolong nang may paggalang sa kabila ng pagkabalisa sa kanyang puso. Mula sa libu-libong taon na ang nakalilipas, ang mga tribo ng Beast God ay magsasagawa ng isang Beast God Sacrificial Rite taon-taon, at ang sakripisyo ay isang batang birhen mula sa mga tribong iyon. Ang Lion Tribe, Tiger Tribe, Wolf Tribe, at ang natitirang nangungunang 10 tribo ay pipili ng isang batang birhen mula sa mga lungsod sa ilalim ng kanilang pamamahala. Ang mga batang birhen ay ipinadala sa Beast God Shrine upang ayalay bilang isang sakripisyo sa panahon ng seremonya. At ang sakripisyo ng batang birhen para sa taong ito ay napagpasyahan kalahating buwan na ang nakalipas, wala sa listahan ng pangalan ni Rihanna. Bukod dito, hindi pa 100 Tiger City ngayong taon ang mag-alay ng sakripisyo. Ngayon, itong si Julio ng Tiger Tribe na kumukuha kay Rihanna ay malinaw na dahil pinagnanasaan niya si Rihanna para sa kanyang kagandahan, ang usapin ng pagiging isang sakripisyo ay walang iba kundi isang dahilan. Si Julio ay hindi estranghero sa ganitong uri ng kasuklam-suklam na mga gawa, hindi mabilang na mabubuting kabataang babae ang nadungisan sa mga kamay ni Julio taon-taon. Ang problema, itong si Julio ay isang pure-blood descendant ng Tiger Tribe, ang kanyang ama ay chief captain ng 100 Tiger City Guard. Ang mga walang kapangyarihang karaniwang tulad nila ay makatiis lamang. "Panginoon, mangyaring iligtas si Rihanna." Biglang lumingon si Amir kay Huang Xiaolong, lumuhad at nagmamakaawa, hanggat mailigtas ni Lord si Rihanna, handa si Amir na gawin ang anumang iutos ng Panginoon. "Lord, please, iligtas mo si Rihanna." Walang ibang paraan si Amir at umasa kay Huang Xiaolong. Napagtanto niyang mabuti, umaasa sa kanyang sariling kapangyarihan, wala siyang pagkakataon sa impyerno na iligtas ang kanyang kasintahan. Habang pinapanood si Amir, si Anton at ang mga beastmen mula sa iisang pangkat ay napaluhod, kitang-kita ang kanilang pagmamakaawa kahit walang salitang binibigkas. "Tumayo kayong lahat at mag-usap." Nagpasya na si Huang Xiaolong sa kanyang puso. "Manguna ka na." Siyempre, hindi si Amir ang pangunahing dahilan kung bakit siya nagpasya na makialam sa bagay na ito. Nang makuha ang pangako ni Huang Xiaolong na tutulong, maraming beses na yumuko si Amir bilang pasasalamat bago tumayo at dinala si Huang Xiaolong sa tirahan ni Julio. Sa isang malaking compound ng paninirahan sa hilagang bahagi ng 100 Tiger City, nakasuot ng cotton jacket, isang biril na si Julio ang nakatitig sa nakatali na si Rihanna na may hindi nakukuhang pagnanasa. Ang mahigpit na magaspang na lubad na naggapos kay Rihanna ay nagpatingkad din sa kanyang mga kurba. Ang mapagmataas na mga taluktok sa kanyang dibdib ay tila sesubog na mula sa mga tahi, na nag-uudyok ng reaksyon mula sa pagkalalaki ni Julio. Dahan-dahang lumapit si Julio kay Rihanna hanggang sa ilang pulgada na lang ang layo nito sa mukha nito.
Umangat ang kamay niya, kinurot ang mukha niya habang may masamang ngiti na sumilay sa mukha niya, hindi masama ang mukha mo. Inaamoy ang kanyang pabango, ang bango ng isang birhen ay talagang kaakit-akit. Namumula sa galit ang maselang mukha ni Rihanna, Julio, how dare you take advantage of the beast god sacrificial right para agawin ang mga babae sa mga lansangan. Darating ang araw na parurusahan ka ng Great Lord Beast God. Natawa si Julio sa sinabi ni Rihanna, sa daang Tigre City na ito, ako, si Julio, si Lord Beast God. Dahil gusto mo ang mga parusa, ako na ang bahalang parusahan ka sa kama ngayon din. With that, binuhat niya si Rihanna at tinungo ang malaking kama sa loob ng inner chamber. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 454. Mababang tao. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Nakipaglaban si Rihanna tulad ng isang galit na wildcat na nagpupumilit na makalaya ng buong lakas. Ang mabangis na pag-atake ni Rihanna ay pumukaw sa pagiging agresibo na nakatago sa kaloob-looban ng bloodline ni Julio, mas lalong umalangaw-ngaw ang kanyang walang kwentang tawa habang hinahampas niya ang masiglang puwitan ni Rihanna, not bad, really pert and firm, I like it. Huwag mag-alala, sa ilang sandali ay ipaparamdam ko sa iyo na para kang napunta sa langit. Sa oras na iyon, magsusumamo ka sa akin na parusahan pa kita. Muling umalangaw-ngaw sa hangin ang nakakalokong tawa. Pagpasok sa loob ng silid, inihagis ni Julio si Rihanna sa malaking kama, ngunit hinubad lang niya ang kanyang pantalon nang magmula ang malakas na ingay mula sa labas, na sinundan ng sunod-sunod na sigaw na nakakadugo. Natigilan ang mga kilos ni Julio. Anong nangyayari? Talaga bang may naglalakas loob na gumawa ng kaguluhan sa aking tirahan? Nag-alabang apoy sa puso ni Julio dahil naputol ang kanyang kasiyahan. Muli niyang itinaas ang kanyang pantalon, lumabas siya ng silid upang tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Ang isa pang biglaang pag-iyak ay tumunog at isang itim na silhouette ang lumipad sa kanya. Naalarma sa pananambang, hinampas ng mga braso ni Julio ang tao, kaya lumipad siya sa ibang direksyon. Nang bumagsak ang itim na silhouette sa sahig, napansin ni Julio na ito talaga ang personal na bantay ng kanyang inner chamber. Makalipas ang ilang segundo, may pumasok na dalawang tao mula sa labas. Nagulat ito kay Julio dahil ang isa sa kanila ay isang itim na buhok na binata na may magalang na sumusunod sa likuran. Malabo na naaalala ni Julio ang beastman na ito, ang maliit na kapitan ng isang maliit na tribo, para sa kanyang pangalan, hindi gaanong maalala ni Julio. Pero alam niya na ang beastman na ito ay fiancé ni Rihanna. Tinundan ni Amir si Huang Xiaolong, sinira ang tirahan ni Julio hanggang sa loob ng silid. Nang makita niya ang nakagapos na si Rihanna sa malaking kama, galit, gulat, at masaya siya sa parehong oras. Rihanna, okay ka lang. Nakarating siya sa gilid ni Rihanna sa ilang mabilis na hakbang, pinuputol na ng mga kamay nito ang mga lubad sa kanya. Pinapanood si Amir na pumasok sa kanyang tirahan, ang kanyang panloob na silid doon, at hindi pinapansin ang kanyang presensya sa buong oras, ang galit ay tumaas sa kanyang ulo. Ang kanyang kanang kamao ay bumaril, na naglalayong pasabugin ang ulo ni Amir. Alisin mo na, ****. Tigaw ni Julio. Nang marinig ang tunog ng hangin, lumingon si Amir sa pagkaalarma, ngunit huli na para makaiwas, siya ay nakaugat sa lugar na pinapanood ang malupit na kamao ni Julio na lumaki sa kanyang mga mag-aaral. Pagkatapos, kuminto ang kamao ni Julio ng kalahating pulgada ang layo sa bungo ni Amir. Ang lahat ng ingay sa paligid ay biglang namatay, isa-isa, ang mga tingin ng mga tao ay naglakbay pataas ng dalawang payat na daliri na humawak sa kamao ni Julio. Natigilan si Julio, pero mas lalo siyang nabaliw, ang nagpatigil sa kanyang kamao ay ang lalaking itim ang buhok na iyon. Hamak kang tao. Alam mo ba kung sino ako? Do you dare offend me, Julio? Taktan mo ako at kahit ang iyong Thunder Human King o Ice Human King ay hindi makapagliligtas sa iyong aso.
Galit na pinandilatan ni Julio si Huang Xiaolong, tinusok ang isang daliri sa kanyang mukha, lumuhod ka ngayon, pagkatapos ng 3 pagyuko at 9 na pagsamba, iwanan mo ang isa sa iyong mga braso, maaari kong isaalang-alang ang pagligtas sa buhay ng iyong aso. Sa Ten Directions Continent, ang mga tao ay mahina at mababa, ang mga beastmen ay palaging minamalas ang mga tao. Nabibilang sa isa sa nangungunang 10 tribo ng mga beastmen, at isang pangunahing hinapo ng tribong tigre, labis na nagalit si Julio matapos na harangin ng isang mahinang tao. Ito ay katulad ng bansang bumpkin na nakakasakit sa imperial na hinapo ng isang imperyo. 3 kautaw at 9 na pagsamba. Ang ekspresyon ni Huang Xiaolong ay sobrang lamig, ang kanyang 2 daliri ay nagdiin ng kaunti, na agad na nabasag ang bawat buto sa kamao ni Julio. Umalangaw-ngaw sa bakuran ang mga tunog ng mga bali ng buto, na sinabayan pa ng nakakakilabot na hiyawan ni Julio. Kasuklam-suklam na tao. Isasapit ko ang katawan mo sa lupa at hahayaan kang mabangga ng 10,000 giant beast horses. Umungol si Julio, ang mga pulang daluyan ng dugo ay sumabog sa kanyang mga mata habang nakatitig siya kay Huang Xiaolong na para bang gusto niyang punitin si Huang Xiaolong noon at doon. Isang tao ang nangahas na durugan ang kanyang mga buto. Ganoon ba? Si Huang Xiaolong ay nagdagdag ng higit na pagdiin sa kanyang 2 daliri. Napilipit ang braso ni Julio sa 90-degree na anggulo at sunod-sunod na tunog ng pagbasag ang bomb alot sa hangin, na nagpatindig sa mga balahibo ni Amir at Rihanna. Hihimatayin na si Julio sa sobrang sakit na dumadaloy sa bawat ugat niya. Sa panlabas na anyo, walang nakikitang mali sa kanyang braso, gayunpaman, ang lahat ng buto sa kanyang braso ay nadurog, nagkapira-piraso. Ikaw, papatayin kita, hamak ka. Itinaas ni Julio ang kanyang kaliwang kamay sa isang biglaang paggalaw, tumama sa dibdib ni Huang Xiaolong. Ngunit ang kanyang kaliwang kamay ay halos hindi gumagalaw ng 1 pulgada nang ang 2 daliri sa kaliwang kamay ni Huang Xiaolong ay inipit ito sa lugar. Katulad ng nangyari sa kanyang kanang kamay, muling tumunog ang malamyos na rhyme of bones breaking. Matapos durugin ang magkabilang braso ni Julio, pamitik ang mga braso ni Huang Xiaolong, itinapon palabas si Julio na gamulong sa isang sulok. Sino ang napakapangahas, na pumapasok sa aking tirahan, ni Bobby? Sa oras na ito, isang marangal na dagendong ang umalangaw-ngaw sa hangin, dumadagendong ang mga yabag sa bakuran, na nagpapadala ng mga panginginig sa lupa. Ito ang tunog ng isang malaking hukbo na nakapalibot sa buong gilid. Nawala ng kulay ang mga mukha ni Amir at Rihanna, Bobby. Daang punong kapitan ng mga gwardya ng lungsod ng Tiger City. Maging ang patriarch ng tribo ni Amir ay kailangang sumaludo kay Bobby nang makita niya ito, na nagpapakita ng isang kilos na mas mababa kaysa sa mga alipin, samantalang sa mundo ni Amir, si Bobby ay isang pag-iral na malayo sa kanya. Maraming mga gwardya ng lungsod ng Tiger Tribe ang sumugod sa bakuran, pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng malaking walang manggas na leather vest. Malaki ang kanyang mga mata, magaspang na makapal na kilay, at halos 2.7 metro ang taas. Mula ulo hanggang paa, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naglabas ng mabangis na aura, lalo na ang kanyang mga mata. Ama, iligtas mo ako. Nang makita ang matipunong Tiger Tribe middle-aged na lalaki, nagpumiglas si Julio mula sa sahig at tumakbo sa gilid ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may masamang ilaw habang itinuro niya si Huang Xiaolong, ang moldite na vermin na ito, binasag niya ang mga buto sa aking mga braso ngayon lang. Ama, hindi mo dapat hayaang makatakas ang kutong ito. Gayunpaman, halos hindi lumabas ang mga salita ni Julio sa kanyang bibig nang tumama ang palad ng kanyang ama sa kanyang mukha. Dahil sa lakas, umikot siya ng ilang round on the spot. Natigilan si Julio. Basura. Nagmura si Bobby sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Dahil sa takot sa galit ng kanyang ama, ibinaba ni Julio ang kanyang ulo at pumikit sa likuran, kung saan inasikaso ng isa sa mga gwardya ng tribo tigre ang kanyang mga sugat. Ang matatalas na mata ni Bobby ay dumaan kina Amir at Rihanna sa ilang sandali at pareho silang naramdaman na parang nawalan ng lakas, nanlambot ang mga binti, halos lumuhod. Bata, alam mo ba ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon?
Kawakas ay huminto ang mga mata ni Bobby kay Huang Xiaolong, ang kanyang boses ay napakalamig. Ito ang unang pagkakataon na ang isang tao ay naglakas loob na magmayabang sa aking tirahan at kumilos ng walang kabuluhan. Mga kahihinatnan. Hindi ko talaga alam. Si Huang Xiaolong ay tumingin sa malayo na parang walang pakialam, kahit alam ko, ano. Humisi ng walang saya si Bobby, able to stay so calm even after seeing me. I have to say, you're quite brave. Gayunpaman, sayang, hindi mo makikita ang pagsikat ng araw bukas. Ang mga eksperto sa Saint Realm ng sangkatauhan ay mabibilang sa isang banda, at nakita niya silang lahat. Hindi naniniwala si Bobby na mas makapangyarihan sa kanya ang itim na buhok na ito. Sa pagbaba ng kanyang boses, nanlabo ang figure ni Bobby habang umaatungal ang kanyang kamao patungo kay Huang Xiaolong. Lumitaw ang surreal na imahe ng ulo ng tigre na bumabalot sa kamao ni Bobby. Kamo ng tigre. Kay Soaring Tiger Glory. Ang kapangyarihan ng isang peak half saint ay pinakawalan ng hindi nagpipigil. Sa ilalim ng kamao ni Bobby, tila baluktot ang daloy ng hangin at espasyo. Habang pinagmamasdan ng kamao ni Bobby na tatama kay Huang Xiaolong, ang mukha ni Amir ay abo-abo. Hindi niya kayang panoorin ang eksena ni Huang Xiaolong na nabasag sa meat paste at nakapikit. Karaniwang kaalaman ng lahat ng naninirahan sa 100 Tiger City na si Bobby, ang punong kapitan ng mga gwardya ng 100 Tiger City ay isang peak half saint. Kahit gaano kalakas si Huang Xiaolong sa mga mata ni Amir, hindi pa rin ito kayang labanan ng isang peak half saint tulad ni Bobby. Nagningning ang dugo at pinanibik sa mga pulang mata ni Julio nang makitang umaatake ang kanyang ama, may kaunting pagsisisi na hindi niya kayang tapusin ang taong iyon gamit ang sarili niyang mga kamay. Nang ang lahat ay naghihintay na mamatay si Huang Xiaolong sa ilalim ng kamao ni Bobby, itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang palad. Sa pamamagitan lamang ng banayad na pagpitik ng daliri, ang anino ng tigre sa kamao ni Bobby ay gumuho at nawala sa isang iglap. Ang baluktot na espasyo ay bumalik sa normal. Ang pinaka nakakagulat sa lahat ay ang katotohanan na ang kamao ni Bobby ay naipit sa himpapawid ng dalawang daliri ni Huang Xiaolong, tulad ng nangyari kay Julio kanina. Parang deja vu. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 455. The Age Lord Beast God. Ilang sandali pa, nagkaroon ng mabangis na bagyo, ngunit sa isang kisap mata, naging kalmado at mapayapa ang lahat. Tulala na tinitigan ni Bobby ang kanyang kamao na naipit ng dalawang daliri ni Huang Xiaolong. Ito ba talaga ang kamao niya na kayang pumatay ng 1,000 malalakas na baka sa isang suntok? Kamo ng tigre. Kay Soaring Tiger Glory. Ang pagngisi ni Huang Xiaolong ay may halatang pang-aalipusta. Sabi ko, mas mukhang catfist ito, masangkop ang kay Soaring Cat Glory. Idinagdag ni Huang Xiaolong ang pagdiin sa kanyang dalawang daliri. Kaka. Umalangaw-ngaw sa bakuran ng mga tunog ng mga bali ng buto. Habang nadudurog ang kanyang mga buto, kumalat ang matinding sakit. Kahit na sa malakas na kalooban ni Bobby, isang hiyawan ang kumawala sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ay pumihit ang pulso ni Huang Xiaolong, piniga ang braso ni Bobby na parang telang basahan, nadurog ang mga buto sa kanyang braso. Mas malakas ang sigaw ni Bobby, mas malakas pa sa sigaw ng kanyang anak na si Julio. Napatulala si Julio sa tagpong ito. Tulala si Amir, lahat ng mga city guard ng Tiger Tribe sa compound ay tulala. Ang reaksyon ni Bobby ay kapareho ng kanyang anak na si Julio. Dahil sa hindi matiis na sakit, inilunsad ni Bobby ang isang pag-atake kay Huang Xiaolong gamit ang kanyang kaliwang kamao. Gayunpaman, ang kanyang kaliwang kamao ay pinigilan din ni Huang Xiaolong sa himpapawid tulad ng kanyang kanang kamao. Sa bawat pulgada, ang kaliwang buto ng braso ni Bobby ay nabali ni Huang Xiaolong. Masyadong dramatic ang reaksyon ni Bobby dahil sa sakit. Ang kanyang bibig ay bumuka sa isang mahabang hugis itlog, ang kalahating mata ay nakausli mula sa kanilang mga saksakan, at ang kanyang ilong ay baluktot sa gilid. Masyadong nakakatawa at nakakatawa ang mukha na ito. Sa kasamaang palad, wala sa mood tumawa si Julio o ang mga tanod ng lungsod. Ikaw, marami ka.
Kunin mo ang buhay ng hamak na asong ito, patayin mo kaagad ang asong ito. Ilang sandali pa ay sumigaw si Julio sa mga nakapaligid na bantay ng lungsod. Ang sigaw ni Julio ang nagtulak sa mga nalilitong gwardiya ng lungsod na kumilos, ngunit bago sila makaatake, ikinaway ni Huang Xiaolong ang isang palad at ang hangin ay nanigas. Napansin ng mga bantay ng lungsod sa kanilang pagkamangha na hindi sila makagalaw. Pagmamanipula ng espasyo. Sa isa pang pitik ng daliri ni Huang Xiaolong, lumipad si Bobby na parang isang piraso ng lantang dahon. Isang puwersa ng pagsipsip ang nagmula sa palad ni Huang Xiaolong na kinaladkad si Julio sa kanyang harapan. Tamang aso. Ang pangiinis ni Huang Xiaolong ay sobrang lamig, ang kanyang mga daliri ay hinubog ng mga kuko na tumusok sa dibdib ni Julio na dumurog ng buto-buto sa loob ng kanyang katawan. Parang baboy na kinakatay ang nakakaiyak na mga pag-iyak ni Julio. Ang sakit na ito ay higit pa sa naramdaman niya nang nadurog ang kanyang mga buto sa braso. Nagpatuloy si Huang Xiaolong. Isa pang kurot, isa pang tadyang nadurog. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ng buto ng tadyang ni Julio ay isa-isang dinurog ni Huang Xiaolong. Sa huli, si Julio ay nawala ng malay sa sobrang sakit. Ang mga bantay ng lungsod ay naparalisa sa takot, nakaugat sa lugar habang sila ay nakatitig kay Huang Xiaolong na may takot na mga mata. Lahat, pati si Amir, ay natakot. Ito ba ay ang parehong magalang na binata na puno ng mga ngiti na nakaupo sa tabi ng siga kagabi? Nang makitang nahimatay si Julio, itinaas ni Huang Xiaolong ang isang paa at sinipa ang malata na katawan ni Julio. Ang katawan ni Julio ay gumawa ng arko sa hangin, nagkataon na bumagsak sa tabi ng katawan ni Bobby. Sa simpleng sipa na iyon, nabasag ni Huang Xiaolong ang lahat ng internal organs ni Julio, QC, meridian, at ang kanyang sigla. Nagdalamhati si Bobby na tumingin sa bangkay ng kanyang anak, may galit, ngunit may takot din. Nang lumapit si Huang Xiaolong, umatras si Bobby nang hindi namamalayan. Ikaw, anong gusto mo? Nauutol na sabi ng punong kapitan ng mga gwardya ng lungsod ng 100 Tiger City. Puntahan mo si Goodman na puntahan ako. Malungkot ang mukha ni Huang Xiaolong. Goodman, Castellan ng 100 Tiger City. Pumunta ka. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod si Huang Xiaolong at umalis. Halos mawala ang silhwete ni Huang Xiaolong bago bumalik sa katinoan si Amir, hinawakan niya ang kanyang kasintahang si Rihanna at binilisan si Huang Xiaolong, umalis sa lugar na parang nakasalalay ang kanilang buhay dito. Makalipas ang isang oras. Sa loob ng Castellan Manor ng 100 Tiger City, malungkot ang mukha ni Goodman na nakatingin sa baldado na mga braso ni Bobby at ang bangkay ni Julio ay nakahandusay sa sahig. Isang napakalaking hangarin na pumatay at galit ang namumuo sa kanya, lalong tumitindi, na nilunod ang buong 100 Tiger City Castellan Manor sa isang nakakasuffocating na kapaligiran. Isang tao ang nagyabang sa kanyang 100 Tiger City, nasugatan ng kanyang punong bantay na kapitan. At higit pa dyan, pinatay ang isang purong bloodline descendant ng kanyang Tiger Tribe. Tinabi niya na puntahan ko siya. Ang mahinang boses na tanong ni Goodman ay matarik na may panganib. Ganun po, Lord Goodman, magalang na sagot ni Bobby. Ano sa tingin mo? Tanong ni Goodman. Sumagot si Bobby, walang pag-aalinlangan, ang taong iyon ay eksperto sa kaharian ng santo. Gayunpaman, kinikilala ko ang lahat ng mga eksperto sa Saint Realm sa ating 10 Directions continent, kaya dapat ay mula siya sa Snowwind continent o sa Starcloud continent, marahil kahit sa Bedlam Lands. Isang malamig na nguso ang nagmula kay Goodman, mukhang napakatagal ng tahimik ng ating tribo tigre, sino mang ligaw na aso o ligaw na pusa na dumarating mula sa Snowwind o Starcloud continents ay nangangahas na maging mapangahas sa harap ng tribong tigre. Okay. Ang mga araw ko ay walang ginagawa nitong mga nakaraang araw, gagamitin ko ang dugo ng taong ito bilang alay sa aking kutsilyo. Nawala na si Goodman sa bulwagan sa isang korap nang tumunog ang kanyang huling salita. Pagkaraan ng ilang sandali, si Goodman ay nasa labas ng 100 Tiger City, lumilipad ng diretso patungo sa isang burol na 100 li mula sa lungsod. Sa oras na ito, sa tuktok ng burol 100 li sa labas ng 100 Tiger City, si Huang Xiaolong ay tuwid na nakatalikod.
Inilabas niya ang kanyang aura, nagtitiwala na kayang hanapin siya ni Castellan Goodman. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal ay pumasok sa kanyang mga tainga ang mga tunog ng hangin na humahampas sa mabilis na bilis. Nagpatuloy ang tao sa direksyon ni Huang Xiaolong, isang malakas na pag-alit na enerhiya na nakatutok sa kanyang likod. Tiger God Feast. Dumadagindong ang isang napakalaking anino ng ulo ng tigre, isang matalim na enerhiya na palm unit sa kalawakan na nakatutok sa kanya. Si Huang Xiaolong ay hindi man lang nagabalang tumingin, umikot siya sa paligid at ang kanyang kamao ay humarap sa umaatake. Isang matunog na boom ang nagdulot ng hangin. Ang mga shockwaves ay kumalat na parang buhawi, ang mga puno at lupa ay sumabog sa hangin, na yumanig sa buong maliit na burol. Napaatras si Huang Xiaolong ng ilang hakbang, mabilis na pinatatag ang sarili, samantalang naitaboy ang umatake, lumapag ng mahigit 100 metro ang layo. Ang pagkabigla ay nakasulat sa buong mukha ni Goodman na nakatingin kay Huang Xiaolong. Ngayon pa lang, nakuha na talaga ng binatang ito ang kanyang buong lakas na suntok at nagresulta sila sa pagkakatali. Isa siyang maagang eksperto sa 8th Order Saint Realm. Naging solemne si Goodman matapos makawala sa kanyang pagkabigla. Ang lakas ng mandirigmang ito ay hindi masama, hindi nakakagulat na naglakas loob kang tumakbo ng laganap sa teritoryo ng aking tribong tigre, pinapatay ang aking mga inapo sa tribong tigre. Malamig na tinitigan ni Goodman si Huang Xiaolong, pero, kahit sino ka man, ang pangahas na patayin ang mga inapo ng tigre tribe ko ay may isang resulta lang, kamatayan. Mabuting tao itinaas ang kanyang ulo, nagpakawala ng isang malakas na dagandong. Isang bilog ng gintong pulang apoy ang bumalot sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang katawan ni Goodman ay nagsimulang mag-transform, ang kanyang laman ay lumaki at lumaki ang mga kalamnan. Isa-isang lumitaw ang mga guhit ng tigre sa kanyang balat, kasama ang kanyang mukha, at tumubo ang mga spike ng tigre sa kanyang mga braso at binti. Isang mahabang buntot ng tigre ang tumubo mula sa kanyang tailbone. Kahit na ang mga beastmen ay hindi makatawag ng martial spirit at soul transform tulad ng mga cultivator mula sa Snowwind at Starcloud continents, ang mga may malakas, dalisay na linya ng dugo ay maaaring bumalik sa kanilang mga anyo ng hayop. Matapos bumalik sa anyo ng hayop, dumami ang kanilang kapangyarihan at lakas na tumutulig sa pagbabago ng kaluluwa ng mga dalubhasa ng tao. Matapos ang pagbabagong anyo ng hayop, ang aura ng tigre ni Goodman ay naging mas kitang-kita at nangingibabaw habang pinaliit niya ang distansya kay Huang Xiaolong. Sa huling sandali, bago niya susuntukan ang binata, isang setro ang lumitaw sa kamay ni Huang Xiaolong. Ang tuktok ng setro ay may inukit na ulo ng isang gawa-gawang hayop, ang mga mata nito ay mas pula kaysa dugo na naglalabas ng isang lumang hindi mapag-aalinlangan ang presensya. Sa harap ng kapangyarihan ng sinaunang alamat ng hayop na ito, naramdaman ni Goodman ang isang nakakatakot na pang-aapi na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang mukha ni Goodman ay nabaluktot sa takot at kawalang paniwala, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa setro sa kamay ni Huang Xiaolong, nanginginig mula ulo hanggang paa, ito ang Beast God Scepter. Tama, ito ang Beast God Scepter. Inamin ni Huang Xiaolong. Hayop na God Scepter. Ang tunay na Beast God Scepter. Si Goodman ay namula sa pananubik habang siya ay nakadapa, mas tiyak, niyayakap niya ang dakilang lupa, ang Goodman ng tribo ng Tiger ay bumabati sa Liege Lord Beast God. Natarante si Huang Xiaolong nang marinig siyang tinukoy ni Goodman bilang Liege Lord Beast God, ngunit ilang sandali ay naalala niya ang alamat na nagsasabi na kung sino ang may Beast God Scepter ay ang napiling kahalili, ang susunod na Beast God. Tila kay Huang Xiaolong na minamaliit niya ang kagalang-galang na katayuan na hawak ng Beast God sa isipan ng mga Beastmen. Ngayon lang, si Goodman, na paspusang gustong pumatay sa kanya, ay nagpatira pa sa harap niya sa isang kisap mata matapos makita ang Beast God Scepter, instant deification. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 456. Hindi kwalipikado.
Sa katunayan, ang hindi alam ni Huang Xiaolong ay ang Beast God Scepter ay naglalaman ng isang maliit na piraso ng aura ng Beast God. Bukod pa rito, noong taong iyon nang huwad ng Beast God ang Beast God Scepter, isinama niya ang maraming mga bloodline ng sinaunang hayop sa loob, ang uri. Nang mapangapi na kalikasan na mayroon ito sa mga kaluluwa ng mga beastmen ay napakahusay na walang halimaw na makapag-ipon ng anumang kalooban na lumaban sa harap ng Setro. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ang kilos ni Goodman ay napakagalang at nakadapan ng may paggalang. Sa iyong mga paa. Ilang sandali pa ay pinayagan ni Huang Xiaolong. Oo, Liege Lord Beast God. Noon lang bumangon si Goodman pero nakayuko pa rin ang ulo niya sa pangamba. Siya, ang lakas talaga ng loob niyang salakayin ang Liege Lord. Ayon sa mga batas ng tribo, ito ay may parusang kamatayan. Alam ni Huang Xiaolong kung ano ang inaalala ni Goodman sa isang sulyap. Wala kang kasalanan kung hindi mo alam. Sinabi ni Huang Xiaolong, dumaan lang ako sa 100 Tiger City. Bukas, pupunta ka sa Sacred Tiger City kasama ko. Ang Sacred Tiger City, tulad ng pangalan nito, ay ang sagradong lungsod ng Tiger Tribe na kumikilos bilang punong tanggapan ng Tiger Tribe. Sa paglalakbay na ito, ang layunin ni Huang Xiaolong ay makilala ang patriarch ng tribo Tigre. Nagpasya siyang sakupin muna ang tribong Tigre at pagkatapos ay ang iba pang mga tribo ng Beastman. Sa lakas, ang tigre ng tigre ay lubhang kulang kumpara sa Azores Gate, gayunpaman, idinagdag sa Lion Tribe, Wolf Tribe, at ang iba pang puwersa ng Beastman, ito ay isang puwersa na mas mabigat kaysa sa Cosmos God Cult. Oo, aking Liege Lord Beast God. Nang marinig na hindi siya sinisisi ni Huang Xiaolong, nagsimulang tumibok ang puso ni Goodman sa tuwa at dali-dali niyang tinanggap ang utos ni Huang Xiaolong. Bumalik tayo sa lungsod. Nagsalita si Huang Xiaolong. Kaya naman, sina Huang Xiaolong at Goodman ay bumalik sa lungsod, sa Castellan Manor ng 100 Tiger City. Sa oras na ito, sa loob mismo ng Castellan Manor, naghihintay si Bobby na salubungin ang pagbabalik ni Goodman. Ngunit gaano man siya naghintay, nabigo siyang makita si Goodman sa mga pintuan, ang pagkabalisa sa kanyang puso ay lumaki. Napansin ng tagapangasiwa ng manor ang lumalaking pagkabalisa ni Bobby habang siya ay nagpabalik-balik at nagsabing, Captain Bobby, sa lakas ni Lord Goodman, kahit na ang kabilang panig ay ang Thunder Human King o ang Ice Human King, hindi pa rin sila ang magiging kalaban ni Lord Goodman. Kaya, huwag mag-alala, baka pinatay ni Lord Goodman ang taong iyon at pauwi na siya. Tahimik na tumango si Bobby. Ilang sandali pa ang lumipas matapos sabihin ng Manor Steward ang mga salitang iyon at ang kanilang Castellan ay nakitang humahakbang sa mga pintuan. Parehong sasalubungin ni Bobby at ng Manor Steward si Goodman, ngunit sa sandaling iyon, nakita nila ang kanilang Panginoong Castellan Goodman na tumalikod at magalang na yumuko sa baywang, magalang na kumumpas, Liege Lord, please. Liege Lord, please. Napatulala ang dalawang lalaki. Pagkatapos, isang itim na buhok na binata ang nakitang naglalakad. Dahil sa pagnanais ni Huang Xiaolong na itago ang usapin tungkol sa pagkakaroon niya ng Beast God Scepter ng pansamantala, pinahintulutan lamang niya si Goodman na tukuyin siya bilang Liege Lord sa harap ng iba. Ay, ikaw. Nang makita si Huang Xiaolong, namula si Bobby, galit at takot sa kanyang boses. Bastos. Ang backhand ni Goodman ay lumipad sa pisngi ni Bobby na nagpalipad sa kanya sa isang sulok ng bulwagan. Pumagsak sa sahig, wala nang hininga ang natitira sa kanya, namamatay na nakadilat ang mga mata na para bang hindi niya inaasahan na bigla siyang sasalakayin ni Goodman. Bukod dito, isa itong walang awa na one-hit na pagpatay. Ang biglaang pagliko ng pangyayari ay lampas sa imahinasyon ng Manor Steward, hindi niya akalain na isang araw ay papatayin ng mabuting Castellan ang sarili niyang punong kapitan ng bantay ng lungsod. Hindi lamang si Bobby ang punong kapitan, siya ay alagad ng punong pari. Ang mataas na pari ng Tribong Tigre ay nagtataglay ng mahusay na kapangyarihan sa Tribong Tigre. Tinulyapan ng bangkay ni Bobby mula sa gilid ng kanyang mga mata, naglakad si Huang Xiaolong sa main hall at umupo sa pangunahing upuan ng hindi nagsasalita. Samantalang si Goodman ay hindi nang ahas na maupo, nakatayo ng diretso sa kaliwa ni Huang Xiaolong.
Ang larawang ito ay nagdulot ng malalaking alon sa puso ng Manor Steward. Isang tao ang nakakuha ng ganitong lawak ng paggalang mula sa Castellan. Sino nga ba ang taong ito? Iwan mo kami. Sabi ni Huang Xiaolong, sabay tingin sa Manor Steward. Ang boses ni Huang Xiaolong ang gumising sa Katie wala mula sa kanyang pribadong pag-iisip, ngunit hindi siya kumikibo. Sa halip, lumingon siya kay Castellan Goodman. Nakalulungkot, ang hindi pagkilos ng steward ay nagdulot ng galit sa kanya ni Goodman. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Liege Lord? Sinabi sa iyo ng Liege Lord na lumabas, ilunsad ito kaagad. Tandaan, ang mga salita ng Liege Lord ay aking mga salita. Hindi pa nakita ng tagapangasiwa ang kanilang Castellan na ganito kabigat ang ugali. Dahil sa takot, ang Katie wala ay mabilis na umalis sa bulwagan. Pagkaalis ng tagapangasiwa, nagtanong si Huang Xiaolong tungkol sa kasalukuyang sitwasyon at background ng Tiger Tribe mula kay Goodman. Goodman, bilang isa sa nangungunang 10 eksperto sa ranggo ng Tiger Tribe at ang Castellan ng 100 Tiger City, ang mga bagay na alam niya ay nasa ibang antas sa isang maliit na kapitan ng isang maliit na sangay ng tribo tulad ni Amir. Mula sa bibig ni Goodman, nalaman ni Huang Xiaolong na ang Tiger Tribe Patriarch, si Chop, ay isang Peak Late 10th Order Saint Realm expert. Sa lahat ng dalubhasa sa tribong Beastman, pumangalawa si Chop sa nangungunang 10 eksperto. Sa kabuuan ng Tiger Tribe, kasama si Chop, mayroong kabuuang 26 na Saint Realm expert. Ang numero 1 pwesto ng mga Beastman Tribe ay hawak ng Patriarch ng Lion Tribe, si Daniel, at ang Lion Tribe ay kasalukuyang mayroong 29 na Saint Realm expert. Ang kanilang kabuuang lakas ay bahagyang mas malakas kaysa sa Tiger Tribe. Sa kabilang banda, ang kabuuang lakas ng Wolf, Snake, Fox, at Demon Tribes ay mas mababa kaysa sa Tiger Tribe. Bawat isa sa kanila ay may mga 23 hanggang 24 na eksperto sa Saint Realm. Sa ibaba ay ang Cattle Tribe, Violent Horse Tribe, Ram Tribe, at 100 Bird Tribe. Ang kanilang mga eksperto sa Saint Realm ay humigit kumulang 20. Para sa natitirang mga tribo, ang karaniwan ay mayroong hindi bababa sa 4 na Saint Realm expert habang ang mahihinang tribo ay may 2 Saint Realm expert sa pangkalahatan. Dumating ang gabi. Sa looban na inayos ni Goodman, nagtagal si Huang Xiaolong sa pagsasanay ng Azure Sword Skill. Ang Azure Sword Skill ay binubuo ng kabuuang 18 galaw, at si Huang Xiaolong ay nagsanay lamang nito hanggang sa ika-8 galaw. Sa kabila nito, hindi siya nagmamadaling magsanay sa natitirang mas makapangyarihang 10 galaw, ngunit paulit-ulit na pinagdaanan at pinag-aralan muli ang unang 8 galaw upang makakuha ng mga bagong insight at pangunawa. Mula sa Azure Sword Skill, lumipat si Huang Xiaolong sa Godly Zumi Art, pagkatapos ay ang 13 Moves of the Dragon God. Sa ngayon, hindi na kailangan ni Huang Xiaolong na obserbahan ang Primordial Divine Dragon Posture para magsanay ng 13 Moves of the Dragon God. Sa makatuwid, maaari niyang pinuhin ang lahat ng natitirang 10 primordial na Divine Dragon at hindi ito makahahadlang sa kanyang pag-unlad. Lumipas ang gabi sa pag-iisa, dahan-dahang nagbibigay daan sa pagsikat ng madaling araw. Si Huang Xiaolong ay lumabas mula sa kanyang inayos na patio sa umaga at nakita na si Goodman ay naghihintay na ng magalang sa kanya sa labas. The Age Lord Beast God. Tumaludo si Goodman ng may sukdulang paggalang. Tumango si Huang Xiaolong, let's go. Parehong lumipad sa kalangitan, na iniwan ang 100 Tiger City sa mabilis na bilis, patungo sa Sacred Tiger City. Hindi sila nagpahinga sa daan, binilisan ang buong paglalakbay. Makalipas ang 3 araw, dumating sina Huang Xiaolong at Goodman sa Sacred Tiger City. Magaling si Huang Xiaolong, ngunit muntik nang ilabas ni Goodman ang kanyang baga kasunod ng napakabilis na bilis ni Huang Xiaolong at walang pahinga sa paglalakbay. Pagdating nila sa Sacred Tiger City, pinigan ni Goodman ang bawat onsa ng enerhiya sa kanyang mga selda. Siya ay pagod na pagod tulad ng isang tamad na baboy, halos gumuho sa antok sa harap mismo ng mga tarangkahan ng Sacred Tiger City. Talagang napagod si Goodman. Sumunod sa likod ni Huang Xiaolong sa buong 3 araw na paglalakbay, natakot siya.
3 araw ng buong bilis na paglipad, ngunit si Huang Xiaolong ay nanatiling mukhang dandy. Naghinala pa si Goodman na hindi lamang si Huang Xiaolong ay hindi gumastos ng maraming battle chi, ito ay talagang tumaas ng malaki. Pagkatapos nilang makapasok sa lungsod, sinabi ni Huang Xiaolong kay Goodman na direktang akayin siya sa Castellan Manor ng Sacred Tiger City. Makalipas ang 1 oras, tumayo silang dalawa sa harap ng grand entrance sa Castellan Manor. Si Lord Goodman. Ilang mga eksperto sa Tiger Tribe ang nakakita kay Goodman sa pasukan, sa isang nakakamangha na paraan, bawat isa sa kanila ay binilisan ang kanilang mga hakbang upang batiin si Goodman. Tumango si Goodman, umuwi ka sa iyong mga tungkulin, narito ako upang makita ang Patriarch. Kasabay nito, pumasok siya, pinamunuan si Huang Xiaolong. Gayunpaman, itinaas ng isa sa mga eksperto ang kanyang braso na hamarang sa dinadaanan ni Huang Xiaolong habang ang isa naman ay humarap kay Goodman na may mahirap na ekspresyon, maingat na sinabi, Lord Goodman, ito ay hindi angkop. Nakaturo kay Huang Xiaolong, nagpatuloy siya, alam mo, ang isang tao ay hindi kwalipikadong pumasok sa Sacred City Manor. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 457. Rebellion at Usurpation. Hindi kwalipikado. Ang salitang ito ay naging sanhi ng paglundag ni Goodman sa galit, isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw habang ang mabigat na palad ni Goodman ay nakakonekta sa mukha ng bantay ng tribo tigre, na pinalipad ang kanyang katawan sa isang arko. Paglupag ng gwardya sa lupa, namamaga ang kanang bahagi ng mukha nito na parang sobrang laki ng ulo ng baboy. Cram for me. Biglang pumutok si Goodman na naglalabas ng nakakapang-asar na aura. Natakot ang ilang gwardya ng tribo tigre, namuti ang kanilang mga mukha sa takot at mabilis silang tumakbo palayo sa abot ng kanilang mga paa. Ang gwardya ng tigre tribe na sinampal ni Goodman ay umakyat sa kanyang mga paa mula sa lupa. Patungo kay Goodman, naiinis lamang siya sa galit sa loob, ngunit nang ang kanyang tingin ay bumagsak kay Huang Xiaolong, ang kabangisan sa kanyang mga mata ay hindi nakakubli. Kung hindi dahil sa hamak na tao na ito, hindi mamaga ang kanyang mukha na parang ulo ng baboy gaya ngayon. Ngunit humarap si Goodman kay Huang Xiaolong sa puntong ito ng may takot at pagpipitagan, hindi nila iginalang ang Liege Lord, sana ay maging maluwag ang Liege Lord at patawarin sila. Liege Lord. Ang mga nakapaligid na gwardya ay dilat sa gulat, nakatingin kay Huang Xiaolong ng may pagtataka. Ngayon lang, tinukoy ng kanilang Tiger Tribe expert na si Goodman ang isang tao bilang Liege Lord. Tara na. Sabi ni Huang Xiaolong kay Goodman. Oo, Liege Lord, pakiusap. Magalang na inilipat ni Goodman ang kanyang katawan sa gilid, kasunod si Huang Xiaolong habang pareho silang pumasok sa Sacred Tiger Manor. Isa pang malaking daluyong ng pagkabigla ang bumagsak sa puso ng mga gwardya ng Tiger Tribe na nanonood sa brown-nosing attitude ni Goodman sa tao. Ang kalahating namamaga na mukha ng baboy na gwardya na kumikislap kay Huang Xiaolong ng makamandag, ay agad na namutla habang pinapanood ang eksenang ito. Hindi kwalipikado. Kung ang isang taong may katayuang Goodman ay tumutukoy sa kanya bilang Liege Lord ay hindi kwalipikadong pumasok sa Sacred Tiger Manor, hindi ba't nangangahulugan iyon na si Goodman mismo ay hindi man lang kwalipikadong tumayo sa harap ng Sacred Tiger Manor? Hindi nakakagulat na nagalit si Goodman. Naglalakad sa Sacred Tiger Manor, dumiretso sina Huang Xiaolong at Goodman sa front hall. Sa pagdaan sa mga pasilyo, ang mga katulong at gwardya ay magalang na sumasaludo nang makita si Goodman. Hindi maiwasan, ang presensya ni Huang Xiaolong ay nagdulot ng kalituhan at pagdududa sa kanila. Gayunpaman, wala sa kanila ang nangahas na lumapit at humadlang sa kanilang daraanan. Ilang sandali pa ay nakarating na silang dalawa sa front hall. Pagdating sa bulwagan sa harapan, inihatid ni Goodman si Huang Xiaolong sa pangunahing upuan. Dapat malaman ng isa, ang pangunahing upuan ng bulwagan sa harap ay ang trono ng Tiger Tribe Patriarch Chop. Bilang Liege Lord Beast God ng Beastman Tribe, hindi inisip ni Goodman na may mali sa pag-ukupa ni Huang Xiaolong sa trono ng Tiger Tribe. Liege Lord Beast God, pupunta ako sa Patriarch.
Tumango si Huang Xiaolong. Nagsulot si Goodman bago siya tumalikod at umalis. Ngunit, nang siya ay lalabas na mula sa harap na bulwagan, isang matandang lalaki na nakasuot ng magandang brocade na roba ang pumasok sa harapang bulwagan mula sa labas, na nagkataon na tumakbo sa Goodman. Ang matandang lalaki na ito ay ang punong tagapangasiwa ng Sacred Tiger Manor, si Ellington. Hindi lamang si Ellington ang punong tagapangasiwa ng Sacred Tiger Manor, isa rin siya sa nangungunang 10 eksperto ng Tiger Tribe na may lakas na kahanay ng Goodman. Gayunpaman, ang pagsasabi na ang relasyon ng dalawang tao ay hindi maayos ay inilalagay ito ng mahinahon. Bahagyang nagulat si Ellington na tumakbo sa Goodman sa harapan ng Sacred Tiger Manor. Magsasalita na sana siya nang makita niya ang isang itim na buhok na binata na nakaupo sa upuan ng trono ng Patriarch. Agad nitong ikinagalit si Ellington. Itong di-asterisk man bagay. Umalis ka dyan sa sandaling ito. Inatake na ni Ellington si Huang Xiaolong habang sumisigaw ito. Halos kasabay ng pag-atake ni Ellington, isang figure ang kumikislap, na lumitaw sa pagitan ni Ellington at Huang Xiaolong, na pinawi ang pag-atake ni Ellington sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Nanginginig ang mga katawan nila sa impact, sabay na humiwalay sa isa't isa. Mabuting tao. Umirap si Ellington sa kanya, ano ang ibig sabihin nito? How dare you hadlangan ako? Anong ginagawa ng taong ito dito? Nakaupo sa trono ng ating patriarch ng tribo Tigre. Ang ekspresyon ni Goodman ay malayo, ipapaliwanag ko ang bagay na ito sa patriarch, hindi mo na kailangang problemayan ang iyong sarili. Lumakas ang galit ni Ellington, nag-aapoy ang apoy sa kanyang mga mata, ang sinasabi mo, ikaw ang nagdala sa taong ito sa Sacred Tiger Manor. Bukod dito, ikaw din ang nagpapahintulot sa kanya na umupo sa trono ng patriarch. Goodman, nagiging matapang ka. Ang lakas ng loob mong magrebelde, nagpaplano ng pang-aagaw. Kaagad na tinakpe ni Ellington si Goodman ng krimen ng usurpation. Sa alinmang tribo, ito ay nangangailangan ng parusang kamatayan. Mga tao, halika. Ang galit na dagandong ni Ellington ay umalingaw-ngaw sa harapang bulwagan. Sa isang kisap mata, lahat ng kalapit na gwardya ay sumugod sa harapang bulwagan. Pinaplano ni Goodman na agawin ang patriarch. Kunin mo siya. Kung tungkol sa taong iyon, patayin mo siya kaagad. Itinuro ni Ellington sina Goodman at Huang Xiaolong. Nagpalitan ng tingin ng mga gwardya sa isa't isa, ngunit walang nang ahas na humakbang upang hulihin si Goodman. Ibinaluwala ang dalawa sa mga pagkakakilanlan ni Goodman bilang isang rango na eksperto ng Tiger Tribe at Kastela ng 100 Tiger City. Si Goodman ay isa ring elder ng Tiger Tribe. Kahit na binigyan ng 100 lakas ng loob, hindi pa rin sila mangangahas na saktan si Goodman maliban kung ang patriarch ang nagbigay ng utos. Higit pa rito, hindi malaking lihim ang hindi pagkakaunawaan ni Goodman at Ellington. Bilang mga small-time na gwardya, walang sino man sa kanila ang gustong mahaylas sa tunggalian sa pagitan nila. Bagamat ang mga gwardya ng Tigre Tribe ay hindi nang ahas na kumilos laban kay Goodman, nagalit pa rin sila nang makita si Huang Xiaolong na nakaupo sa trono ng patriarch. Ang upuan sa trono ay ang sagradong posisyon ng kanilang tribo Tigre, tanging ang patriarch ng kanilang tribong Tigre ang kwalipikadong maupo sa trono. Ngayon, mayroon talagang isang tao na nakaupo dito, ito ay kalapastanganan. Isang mantsa. Itinuon ng lahat ng mga gwardya ang kanilang mga pag-atake kay Huang Xiaolong sa halip. Nang makita ito, nais ni Goodman na pigilan sila, ngunit nasalikop siya ni Ellington. Sa segundong iyon, nakita ni Ellington ang binatang nakaupo sa trono na itinaas ang kanyang palad, at sa pagliko ng kanyang palso, kumikinang na Orient rings ang kumikislap sa hangin. Natigil ang lahat ng kilos ng mga gwardya. Nagulat si Ellington. Masasabi niyang ang hakbang na ito ay hindi manipulasyon sa espasyo ng isang Saint Realm expert, ngunit isang uri ng kasanayan sa pakikipaglaban. Ginamit ni Huang Xiaolong ang God-binding palm upang panatilihing nasa pwesto ang mga bantay ng tribo Tigre, pagkatapos ay kinuyam niya ang kanyang kamao at nagpadala ng Great Void Divine Fist kay Ellington. Naalarma, itinaas ni Ellington ang kanyang braso sa gulat upang depensahan ang biglaang pag-atake ni Huang Xiaolong.
Isang bumang nabanggaan ang yumanig sa harap na bulwagan, ang mabangis na enerhiyang shockwaves ay pinilit si Ellington na sumuray-suray sa gilid ng front hall. Ang pagkahulog sa gayong kawalan laban sa isang tao ay malaking kahihiyan sa mga mata ni Ellington. Sino ang nangahas na gumawa ng gulo sa aking Sacred Tiger Manor? Isang galit at marilag na boses ang biglang umalangaw sa harapang bulwagan. Mula sa malayo, isang figure na may napakalakas na kapangyarihan ang nakitang sumisipol sa hangin sa mabilis na bilis. Pagkaraan ng isang segundo, ang figurang iyon ay dumaong sa harapang bulwagan, ang mga pagyanig ay umalangaw sa lupa na parang isang mabigat na bundok ang bumagsak dito. Ang taong ito ay walang iba kundi ang patriarch ng Tigre, si Chop, isang pinakamataas na eksperto sa kaharian ng late 10th Order Saint. Sa sandaling dumating si Chop, isang nakasusuklam na presyon ng bumalot kay Huang Xiaolong. Patriarch. Parehong nagmamadali sina Goodman at Ellington para salubungin ang pagdating ni Chop. Tumango si Chop, anong nangyayari dito? Ang kanyang mga tingin ay nakadirekta sa maraming mga gwardya na nagyelo sa lugar. Patriarch, ang taong ito ay dinala sa loob ng Sacred Tiger Manor ni Goodman. Pagdating ko lang sa front hall, nakita ko ang taong ito na nakaupo sa trono. Bago makapagsalita si Goodman, sinamantala ni Ellington ang pagkakataong magsalita muna. Hugutan ko na sana ng ulo ang taong ito bilang parusa, ngunit sa halip ay sinubukan akong pigilan ni Goodman. Tama ba? Tumingin si Chop kay Goodman, isang matalim na kislap sa kanyang mga mata. Kung nabigo si Goodman na magbigay sa kanya ng isang kasiya siyang paliwanag para dito. Kahit na isinasaalang-alang ang lahat ng mga merito ni Goodman sa tribo nitong mga taon, hindi siya magdadalawang isip na tanggapin ang sarili na patayin ang dalawang ito sa lugar. Walang sinabi si Goodman bilang paliwanag, lumingon lang siya kay Huang Xiaolong. Ang maliit na aksyon na ito ay na-double, na triple ang layunin ng pagpatay sa puso ni Chop. Sa puntong ito, nakita ni Chop ang batang tao na naglabas ng parang tungkod na setro. Mula sa setro, naramdaman niya ang napakalaking pamimilit na presyon na tumama sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na nagmula noong unang panahon. Naramdaman din ni Ellington ang parehong matinding pressure. Inilabas ang Beast God Scepter, sinaksak ito ni Huang Xiaolong sa sahig. Nanginig ang buong Sacred Tiger Manor. Gamit ang Beast God Scepter bilang sentro ng lindol, ang mga malalalim na bitek ay nakahanay sa ibabaw ng lupa sa lahat ng direksyon at nagpatuloy sa paglawak papalabas. Sunod-sunod na lumipad ang mga imahe ng mythical beast mula sa Beast God Scepter. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 458. Tutol ako. Ang mga imahe ng mga sinaunang gawa-gawa na hayop ay umuungal sa langit, na bumabalot sa buong espasyo ng manor na may nakakatakot na presyon. Sina Chop, Ellington, Goodman, at ang mga gwardya sa malapit ay nakadama ng walang katulad na takot mula sa kanilang mga kaluluwa. Hayop na God Scepter. Isang panginginig ang maririnig sa boses ni Chop, bumigay ang magkabilang binti, na paluhod sa magkabilang tuhod. Isang kulog ang umusbong sa isip ni Ellington, na paluhod at nanginginig mula ulo hanggang paa. Ang halimaw na setro ng Diyos. Ang maalamat, pinakamataas na sakramento ng kanilang mga beastmen na tribo. Nang masakop niya si Goodman, nalaman ni Huang Xiaolong mula sa bibig ni Goodman na ang Beast God Scepter ay naglalaman ng mapilit na presyon na nakaapekto sa kanilang mga kaluluwa. Iyon ang pumukaw sa kanyang kuryosidad na pag-aralan ng Beast God Scepter. Nang maglaon, natuklasan niya na sa loob ng mythical beast head na inukit sa halimaw na God Scepter, mayroon talagang mga selyadong kaluluwa ng mga sinaunang hayop. Hanggat tinusok niya ang selyo sa paligid ng mythical beast head na inukit, lilipad ang mga kaluluwa ng sinaunang hayop na iyon. Sa oras na iyon, ang bloodline na nasa loob ng Beast God Scepter ay lubos na magpapasigla. Nang ang mga sinaunang kaluluwa ng hayop at ang bloodline sa loob ng Beast God Scepter ay pinasigla, ang panunupil na kapangyarihan nito sa mga beastmen ay ganap. Pinagmamasdan ni Huang Xiaolong ang mga taong nakaluhod sa harap niya. Chop, Ellington, at Goodman.
Pagkatapos, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa tatlong tao, puminto sa tapat ni Ellington. Walang salita, itinaas ni Huang Xiaolong ang Beast God Scepter sa kanyang kamay at sinaksak sa dibdib ni Ellington. Katulad ng pagbangga sa bundok sa mabilis na bilis, ang katawan ni Ellington ay bumalik sa sumisigaw na paghihirap. Gayunpaman, nagmamadaling ipinuster ni Ellington ang sarili sa isang nakaluhod na postere, hindi nag-abala na panasan ang dugong umaagos mula sa kanyang bibig, yumuko kay Huang Xiaolong, awa, Liege Lord Beast God. Pamalat sa boses niya ang takot habang sumisigaw siya ng awa. Bilang pangalawang pinakamalakas na tao sa mga beastmen na naroroon, nanginginig ang puso ni Chok, ngunit hindi siya nang ahas kumilos o magsalita. Anong sinabi mo kanina? Paghihimagsik at pangaagaw. Malamig na tanong ni Huang Xiaolong. Hindi ko alam na ito ay Liege Lord Beast God. Umiyak si Ellington, karapat dapat akong mamatay, karapat dapat akong mamatay. Patuloy niyang ibinagsak ang kanyang ulo sa matigas na sahig, pakiusap, nakikiusap ako sa Liege Lord Beast God na magpakita ng awa sa akin minsan. Pumuso si Huang Xiaolong bilang tugon at lumingon kay Chok. Naninikip ang puso ni Chok sa kaba. Hakbang-hakbang, si Huang Xiaolong ay lumapit kay Chok, huminto sa kanyang harapan. Ang Beast God Scepter sa kamay ni Huang Xiaolong ay malambot na kumikinang, ang mga mata ng mythical beast head na inukit ay nagniningning ng iskarlata na pula. Tumutulo ang butil ng pawis sa noo ni Chok. Tumayo. Kawakas ay sinabi ni Huang Xiaolong. Agad na nakarelax ang tensed atmosphere sa front hall. Parehong nadama ni na Chok at Ellington na nakaligtas sila sa pinakamalaking pagsubok sa kanilang buhay. Pagkatapos lamang nilang magpasalamat bilang pasasalamat ay nang-ahas silang tumayo. Pumila ang tatlo ng maayos sa isang tabi. Sa pagtingin sa grupo ng mga gwardya ng Tiger Tribe, isang flash ng purple ang sumilay sa mga mag-aaral ni Huang Xiaolong, maraming lilang ilaw na nagniningning mula sa karakter na kaluluwa, ang pumasok sa kamalayan ng mga gwardya sa gitna ng kanilang mga kilay. Pinarako lang ang alaala nila sa kaganapan ngayon, utusan silang umatras. Sabi ni Huang Xiaolong kay Chok. Sa ngayon, hindi niya gustong malaman ng napakaraming tao ang kanyang pagkakakilanlan, kaya naman binura ni Huang Xiaolong ang mga alaala ng mga gwardya ng Tigre Tribe. Nagulat sina Chok, Ellington, at Goodman. Mga nabubure na alaala. Ito ay isang bagay na napakakaunting mga master ng God Realm ang kayang gawin. Oo, Liege Lord Beast God. Nabawi ni Chok ang pinakamabilis sa kanilang tatlo na magalang na kinikilala ang utos ni Huang Xiaolong. Inalis niya ang mga gwardya, mahigpit na idiniin na kung wala ang kanyang ipinahayag na utos, walang sino man ang pinahihintulutang lumapit sa harapang bulwagan. Pagkaalis ng lahat ng mga gwardya sa harap na bulwagan, ang tatlong beastmen na natitira ay tahimik na nakatayo, walang naglakas loob na magbitaw ng isang tunog. Itinuro ni Huang Xiaolong ang upuan ng trono sa gitna, pwede na ba akong maupo? Halos mapatalon sina Chok at Ellington sa tanong na iyon. Liege Lord Beast God, umupo, mangyaring umupo, mangyaring umupo. Nagsimulang magsalita sina Chok at Ellington. Kawakas, umupo si Huang Xiaolong. Chok, ipasa ang utos, lahat ng mga eksperto sa Saint Realm ng Tiger Tribe ay magsasama-sama sa Sacred Tiger City. Utos ni Huang Xiaolong, kapag napigilan niya ang mga eksperto sa Saint Realm ng Tiger Tribe, ang tigre ng tigre ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Tulad ng iniutos mo, Liege Lord. Tumalima si Chok, bahagyang yumuko bilang pagpupugay. Agad na isinagawa ni Chok ang gawain, nagpapadala ng mga utos sa lahat ng eksperto sa Saint Realm ng Tiger Tribe na mag-assemble sa Sacred Tiger Manor sa lalong madaling panahon. Bukod dito, ang huling darating ay sasailalim sa kaparusahan sa batas ng tribo. Sa isang utos lang mula kay Chok, lahat ng eksperto sa Saint Realm ng Tiger Tribe ay nagmamadali, mabilis na tumungo sa Sacred Tiger Manor. Ang isa sa mga eksperto sa kaharian ng Tiger Tribe Saint ay ipinapakita lamang ang husay ng kanyang Tiger Whip nang matanggap niya ang utos, at ang kanyang Tiger Whip ay agad na lumiit at natumpi. Makalipas ang 3 araw, ang lahat ng eksperto sa kaharian ng Saint ng Tiger Tribe ay sumugod.
Ang huling dumating ay ang mataas na pari ng tribo tigre, si Libert. Nang ang mga eksperto sa Saint Realm ng Tiger Tribe ay nagtipon, tinawag ni Chok ang lahat sa harap na bulwagan. Ang sahig na nabasag 3 araw na nakalipas sa ilalim ng Beast God Scepter ni Huang Xiaolong ay naayos na, walang makikitang mga pahiwatig sa mga pinsalang natamo nito ilang araw lamang ang nakalipas. Ang nakakalito sa mga eksperto sa Saint Realm ay na ngayon, ang kanilang Tiger Tribe Patriarch ay hindi umupo sa trono tulad ng dati, ngunit sa isang bagong idinagdag na upuan pababa mula sa trono. Sa katahimikan, ang lahat ay nagpalitan ng nagdududang tingin sa kanilang mga sarili. Anong nangyayari dito? At saka, bakit sila pinabilis ng kanilang patriarch? Napuno ng awkward na katahimikan ng hangin, kahit na marami ang nagdududa at nagulat, walang nagtanong. Patriarch, may error report ako. Pagkaraan ng ilang sandali, naupo sa unang upuan sa kaliwa, tumayo si High Priest Libert at sinabing binasag ang katahimikan. Ilang araw ang nakalipas, isang tao ang pumasok sa tirahan ng aking disipulong si Bobby, nabali pa nga ang magkabilang braso ng aking disipulo. Sino ang nakakaalam na pagkatapos ng bagay na iyon, si Goodman ay talagang pumanig sa tao at pinatay ang aking disipulo. Tinaburan ni Goodman ang mga tagalabas, nakipagkamay sa kanila upang patayin ang aking alagad. Nakikiusap ako kay Patriarch na parusahan si Goodman ayon sa batas ng tribo. Tumingin ang mga mata ni Libert kay Goodman, puno ng matinding puot habang sinasabi niya ito. Si Bobby ang kanyang ipinagmamalaking disipulo at may pag-asa na makasulong sa kaharian ng santo. Ang balitang ito ay pumukaw sa kasalukuyang mga eksperto sa kaharian ng santo, yaong mga nakipag-away kay Goodman ay may namumulang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nang inakala ng lahat na makakatanggap si Goodman ng parusa ng walang pag-aalinlangan, ikinaway ni Chuck ang kanyang kamay, alam ko ang bagay na ito, pag-uusapan natin ang bagay na ito sa hinaharap. Libert, sinabi ko sa aking utos, tipunin kayong lahat dito, kung sino ang huling dumating ay makakatanggap ng parusa. Ito ay tulad ng isang bolt out of the blue. Talakayin sa hinaharap. Ngunit masasabi ng lahat mula sa tono ng Patriarch na si Goodman ay hindi mapaparusahan. Si Goodman ay pinatawad, ngunit si Libert ay dapat parusahan. Dahil lang siya ang huling dumating. Patriarch, ikaw. Hindi makapaniwalang tumingin si Libert kay Chop, kahit na iniisip niya kung mali ba ang narinig niya ngayon. Nagpatuloy si Chop, kung isasalang-alang ang maraming mga merito na naiambag mo sa tribo ng tigre, pagkatapos ng pulong, makukulong ka sa pihitan ng lason sa loob ng 1 taon. Pihitan ng lason. Pamantong hininga ang lahat. Ang pihitan ng lason ay ang pinaka-nakakatakot na bilangguan ng tribo tigre. Sa loob nito ay nabubuhay ang iba't ibang uri ng makamandag na bulate at insekto. Matapos makagat ng mga makamandag na insektong iyon, ang isa ay hindi mamamatay, ngunit ang sakit ay napakasakit. Nagulat at nagalit si Libert, Patriarch, tumututol ako. Bagay. Isang malamig na boses ang sumingit mula sa labas, pagkatapos ay nakita ng lahat ang isang binata na naglalakad papunta sa bulwagan. Natigilan ng grupo ng mga eksperto sa kaharian ng Tiger Tribe saying, Bastos. Sino ang nagpahintulot sa iyo na pumasok sa Sacred Tiger Manor? Nang makita ang isang tao na papasok sa bulwagan, sumigaw ang isang eksperto sa kaharian ng Tiger Tribe saying, ngunit nang akmang aatake na siya, nakita sa gilid ng kanyang mata ang Patriarch, Ellington, at Goodman na bumangon ng may paggalang at nagmamadaling humarap sa batang ito. Tao. Liege Lord. Liege Lord. Napatulala ang lahat. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 459. Tinusuportahan ko si Libert. Lumakad si Huang Xiaolong sa trono ng tribo ng tigre at umupo. Sa sandaling iyon, napagtanto ng mga eksperto sa kaharian ng Tiger Tribe Saint na ngayon, ang upuan ng trono ng kanilang Patriarch ay nakalaan para sa taong ito. Pagkatapos niyang maupo, iniskan ni Huang Xiaolong ang mga eksperto ng tribo tigre.
Nang walang ipinahayag na pahintulot ni Huang Xiaolong, si Chuck ay hindi nang ahas na umupo, at nang makita ang kanilang patriarch na nakatayo, ang mga eksperto sa kaharian ng Tiger Tribe Saint ay hindi rin nang ahas na umupo. Kawakas, nahulog ang tingin ni Huang Xiaolong sa punong pari ng tigre, si Libert, na nagsasabing, "Ako ang pumatay sa iyong disipulo." Ang biglaang pagpasok ay nakakabigla sa lahat. Tumingin si Libert kay Chuck at saka kay Goodman. Then he sneered facing Chuck. "So, ganito. Tinulungan ni Goodman ang isang taong tagalabas upang patayin ang aking alagad, ngunit hindi mo lang siya pinarusahan, sinubukan mo pa akong ikulong sa halip. Kaya ikaw at si Goodman ay sumuko sa isang tao." Lumingon si Libert patungo sa nagtipon-tipon ng mga eksperto sa Tiger Tribe Saint, "Lahat, nakita na ninyong lahat ito ng inyong mga mata, ipinagkanulo ni Chuck ang ating tribong tigre, sumuko sa ilalim ng isang tao, hindi na siya kwalipikadong maging patriarch ng ating tribo tigre." Iminumungkahi ko ang pagtanggal kay Chuck sa kanyang posisyon sa patriarch, at ang pagkakulong kina Chuck, Goodman, at Ellington sa krimen ng pagtataksil. Ayon sa batas ng Tiger Tribe, kung higit sa 60% ng mga eksperto sa tribo ang sumang-ayon, maaari nilang alisin ang patriarch sa kanyang posisyon. Bilang high priest ng Tiger Tribe, si Libert ay may malaking impluensya sa loob ng tribo, pangalawa lamang kay Chuck. Marami siyang taga-suporta sa mga eksperto ng tribo na siya ring pangunahing dahilan kung bakit siya nang ahas na maging ganoon sa sandaling ito. Gaya ng inaasahan, ilang sandali lang matapos magsalita si Libert, isang eksperto sa kaharian ng Tiger Tribe Saint, si Parson, ang humakbang, "Tama. Si Chuck, bilang ating Tiger Tribe Patriarch, ay talagang nagpakumbaba sa isang tao. Ito ay isang kasalanan ng pagkakanulo sa ating Tiger Tribe, na karapat-dapat sa kamatayan. Hindi siya karapat-dapat na maging patriarch ng ating tribo tigre. Iminumungkahi ko na alisin si Chuck at pamunuan ni Libert ang ating tribo bilang patriarch mula ngayon. I second that. Strength-wise, Libert is as strong as Chuck." Sa mga nakalipas na taon, nilipol ni Libert ang Devil Scorpion Tribe at pinasuko ang Skyan Tribe sa ilalim ng ating Tiger Tribe. Ang lahat ng ito ay meritorious deeds para sa ating Tiger Tribe. Sa palagay ko, si Libert lang ang kwalipikadong maging patriarch natin. Isa pang Saint Realm expert na si Dunham ang nagsabi. Sa kabuuan, 12 tao ang sumang-ayon. Isang pakiramdam ng mapagmataas na kasiyahan ang umiikot sa puso ni Libert na nagdulot ng mapanuksong tingin kay Chuck. Mayroon siyang 12 boto ng mga tao, 13 kasama ang kanyang sarili. Kung siya ay may 16 na tao sa kanyang panig, iyon ay hihigit sa kinakailangang 60%, kailangan niya lamang ng 3 boto. Nagpalitan ng tingin ang natitirang mga eksperto sa Saint Realm. Sa katunayan, ang mga eksperto sa kaharian ng Tiger Tribe Saint ay naging masugid na taga-suporta ni Chuck. Gayunpaman, ngayong nakipag-alyansa si Chuck sa ilalim ng isang tao, ito ay lubos na nabigo sa kanila. Not to mention the uncomfortable feeling in their hearts. Sapagkat sa kanilang mga mata, ang katayuan ng isang tao ay nasa pinakamababang baitang, ngunit ang kanilang patriarch ay talagang naglingkod sa ilalim ng isang tao ngayon. Patriarch, sumuko ka talaga sa taong ito. Isang Saint Realm expert na nagngangalang Base na palaging nakatayo sa tabi ni Chuck ang nagtanong. Tama. Mahinahong sagot ni Chuck. Labis na nadismaya si Base nang marinig ang sagot. Chuck, pasensya na. Tinusuportahan ko si Libert bilang patriarch ng ating tribo tigre. Sabi ni Base, nagbago na ang reference niya kay Chuck. Sa loob-loob, si Libert ay sumilip sa tuwa habang sinusulyapan niya si Chuck. Ngayon, 2 na lang ang kailangan niya para suportahan siya, pagkatapos ay siya na ang magiging bagong patriarch ng tigre. Tinusuportahan ko rin si Libert. Isa pang Saint Realm expert ang nagdeklara. Isa pa lang. Ang ngiti sa mukha ni Libert ay nagsimulang mamulaklak, ngunit si Chuck ay nanatiling hindi nababagabag sa sitwasyon at nangiti sa mukha ni Libert. Susuportahan ko rin si Libert. Idineklara ng isa pang eksperto sa kaharian ng Tiger Tribe Saint. Ang ngiti kay Libert ay namulaklak na naging isang masiglang tawa. Nagpapasalamat ako sa lahat.
Mangyaring makatitiyak pagkatapos kunin ang posisyon ng Patriarch, sisikapin kong gawin ang ating tribo ng Tigre ang unang tribo ng mga Beastman. Ipinahayag niya ng may kumpiyansa. Pagkatapos ay bumaling siya kay Chuck na may malamig na ngiti, mayroon akong 16 na tao na sumusuporta sa akin, ibig sabihin, ako ang bagong Patriarch. Chuck, sumuko ka talaga sa isang tao na nakipagsabuatan kay Goodman para patayin ang aking disipulo, ang parusa mo ay pagkakulong sa Poison Dungeon ng 100 taon. 100 taon. Lahat ay may hindi natural na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang 1 taon sa loob ng Poison Dungeon ay isa ng buhay na bangungot kumpara sa napakasakit na pagpapahirap sa pagkakakulong doon sa loob ng 100 taon, ang kamatayan ay isang mas mahusay na pagpipilian sa ngayon. Kumanti si Liebert kay Chuck dahil sa pagnanais na ikulong siya sa Poison Dungeon sa loob ng 1 taon. Kalmadong pinanood ni Huang Xiaolong ang buong komedya ng hindi samasagi sa isang salita sa buong oras. Matapos sabihin ang parusa ni Chuck, Goodman, at Ellington, ang matalim na tingin ni Liebert ay itinoon kay Huang Xiaolong. Punk, ang lakas ng loob mong patayin ang alagad ko. Higit pa riyan, ang isang hamak na tao ay napakawalan diyan na maupo sa trono ng ating tribo Tigre. Ngunit, huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mamatay ng ganoon kadali, itatapon kita sa Poison Dungeon, magpakailanman hanggang sa araw na naisin mo ang kamatayan. Mga bantay, pulihin ang hamak na taong ito para sa akin. Oo, Patriarch. Kaagad, sina Parson at Dunham na nakatayo sa tabi ni Liebert ay kumilala ng malakas at lumukso pasulong na gustong makuha si Huang Xiaolong. Gayunpaman, sa pag-arte nilang dalawa, 3 silhouette ang gumalaw para hamarang sa harapan nila. Nagulat ito sa lahat. Chuck, anong ginagawa niyong 3? Galit na humirap si Liebert, sa yugtong ito, ayaw mo pa ring sumuko. Ang 3 hamarang kina Parson at Dunham ay walang iba kundi sina Chuck, Goodman, at Ellington. Malamig na tiningnan ni Chuck si Liebert, pagsisisihan mo ito sa ilang sandali. Natawa sa galit si Liebert, nagsisi. Sabi mo magsisisi ako. Chuck, kung ipipilit ninyong 3 na labanan ako, huwag mo akong sisihin kung magutos ako para sa iyong agarang pagpatay bilang mga traitor. Isang nakamamatay na aura ang dumaloy mula sa katawan ni Liebert. Malinaw na masasabi ng lahat na kung patuloy siyang hahadlangan ni Chuck, Goodman, at Ellington, hindi magdadalawang isip si Liebert na ibigay ang execution on the spot order. Umalis na kayong 3. Biglang nagsalita si Huang Xiaolong na buong oras na nanahimik. Sumunod naman ang 3 at umatras sa gilid. Nakuha nito ang atensyon ng lahat kay Huang Xiaolong. Napangisi si Liebert sa panunood nito, talagang gusto niyang makita kung ano ang susunod na gagawin ng hamak na taong ito. Lumuhad sa harap niya at humingi ng awa. O subukang tumakas. Ngunit sa sumunod na sandali, isang liwanag ang kumislap sa kamay ng tao at isang parang tungkod na setro ang lumitaw sa kanyang palad. Ang setro na ito ay talagang nagparamdam sa kanya ng hiwa ng takot sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ito ay kinuha ni Huang Xiaolong ang Beast God Scepter at nilagyan ito ng Battle Chi. Tulad ng 3 araw na nakalipas, sinaksak niya ang setro sa sahig, nagpakawala ng malakas na energy shockwave sa lahat ng direksyon. Hindi mabilang na mga imahe ng sinaunang gawa-gawang hayop ang lumipad palabas, ang buong Beast God Scepter ay kumikinang sa isang pulang glow. Pinuno ng takot si Liebert, Parson, Dunham, at ang iba pang eksperto sa Saint Realm. Hayop na God Scepter. Ulalas ng isang boses, at sa isang segundo, napaluhod ang mga eksperto sa Saint Realm. Ang halimaw na God Scepter. Pakiramdam ni Liebert ay may sumabog sa kanyang isipan, halos hindi makapag-isip ng maayos. Ang taong ito ay talagang nagtataglay ng banal na sakramento ng kanilang mga beastman, kung gayon, ibig sabihin. Hayop na Diyos. Hayop na Diyos ng kanilang mga tribong beastman. Puno ng kulay ang mukha ni Liebert, nanginginig. Sa puntong ito, sa wakas ay naunawaan na ng lahat ng eksperto ng Tiger Tribe Saint kung bakit sumuko sina Chuck, Ellington, at Goodman sa taong ito.
Bakit papatayin ni Goodman ang disipulo ni Libert? Bakit si Libert ang pinarusahan ni Chalk? Hindi dahil sa wala sa kanilang pag-iisip ang tatlo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 460. Beastman Tribes Congregation. Lahat ng mga eksperto sa kaharian ng Tiger Tribe Saint na sumuporta kay Liber kanina ay namutla sa pangalawa, damaloy ang malalaking butil ng pawis sa kanilang mga noo, lalo na ang dalawa na nakinig sa tagubilin ni Libert na hulihin sina Huang Xiaolong, Parson, at Dunham. Ang hindi maibabalik na panghihinayang ay dumating sa kanila nang huli nang maalala nila ang mga salitang sinabi ni Chalk kay Libert ilang sandali lamang ang nakalipas, pagsisisihan mo ito. Ipinagpatuloy ni Huang Xiaolong ang pag-channel ng Battle Chi sa Beast God Scepter, na itinulak ang kapangyarihan ng scepter ng lubos. Ang mapilit na pressure na naramdaman ng mga eksperto sa kaharian ng Tiger Tribe Saint ay tumaas ng husto, na para bang isang hindi malulutas na bundok ang dumurog sa kanilang mga katawan. Nagpatuloy ang pressure, at nang maramdamang hindi na nila matiis kahit isang segundo pa, sa wakas ay tumigil na si Huang Xiaolong sa pagpasok ng Beast God Scepter ng kanyang Battle Chi. Ang napakalaking presyon na ipinalabas ng Cetro ay agad na naglaho mula sa harapang bulwagan. Lahat ng mga eksperto sa Saint Realm ay huminga at humihingal, 1 pulgada mula sa pagbagsak. Dahan-dahang lumapit si Huang Xiaolong kay Libert. Ang mukha ni Libert ay maputlang berde, nauubusan ng dugo. Naroon lamang ang hindi masabi na takot na nakakulong sa kanyang katawan. Itinaas ni Huang Xiaolong ang Beast God Scepter at sinaksak ang kabilang dulo sa dibdib ni Libert, katulad ng naranasan ni Ellington 3 araw bago. Lumipad palabas si Libert nang walang anumang pagtutol matapos siyang hampasin ng Cetro sa dibdib. Nasaksihan ng eksenang ito, ang iba ay nanginginig mula sa kaibuturan. Hayop, Liege Lord Beast God, maawa ka. Maraming beses na nagmakaawa si Libert. Muli siyang nilapitan ni Huang Xiaolong at muling hinampes si Libert ng Cetro sa dibdib. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw at ang mga puso ay naninikip sa pangamba habang ang katawan ni Libert ay pinalipad muli. Lumapit si Huang Xiaolong, nakipagsagupaan muli. Sa pagkakataong ito, hindi na makabangon si Libert. Hawak ng Beast God Scepter ang bahagi ng dating kapangyarihan ng Beast God. Ang isang light stroke sa katawan ng isang Beastman ay sapat na upang magdulot ng matinding pinsala sa kanila, hindi pa banggitin ang 3 hampas mula kay Huang Xiaolong ay ginawaran ng mabigat na kamay. Bilang High Priest ng Tiger Tribe, ang kanyang lakas ay nakipagagawan kay Chalk bilang pangalawang pinakamalakas na tao sa hanay ng Tiger Tribe, ngunit sa kabila noon, bago si Huang Xiaolong, nabigo siyang magkaroon ng kahit katiting na pagtutol. Maikli lang, kay Huang Xiaolong, si Libert ay walang pinagkaiba sa isang mahinang Xiantian Realm Warrior. Ang mga titig na nakadirekta kay Huang Xiaolong mula sa paligid ng bulwagan ay walang anuman kundi simpleng takot. Hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ni Huang Xiaolong, aalisin ang posisyon ng High Priest ni Libert, pagkatapos ay ikukulong siya sa Poison Dungeon sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ng 3 taon, higit pang mga desisyon ang gagawin kung magsisi siya. Nang marinig ni Libert ang pagpapasya sa kanyang buhay, nagpupumilit si Libert na tumayo, at magalang na yumuko kay Huang Xiaolong. Ito ay nagpapasalamat sa Liege Lord Beast God sa pagligtas sa buhay ng isang ito. Para kay Libert, ang pagpayag ni Huang Xiaolong na iligtas ang kanyang buhay ang pinakamalaking pagpapawalang sala. Hindi siya nangahas na magdala ng anumang reklamo sa kanyang puso. Hindi ko nais na makalabas ang isang salita ng nangyari ngayon. Tinuri ni Huang Xiaolong ang grupo ng mga eksperto sa kaharian ng Tiger Tribe Saint, sino man ang maglakas loob na maglabas ng salita, ang resulta ay kamatayan ng Beast God Scepter. Pamatak na hangarin sa hangin. Mabilis na sumunod si Chalk at ang iba pa na naramdaman ang nakakagulat na nakamamatay na aura na nagmumula kay Huang Xiaolong. Malinaw sa lahat na hindi ninanais ni Huang Xiaolong na malantad ang kanyang Beast God sa oras na ito. Sa pag-utos sa mga gwardya na paalisin si Libert, si Huang Xiaolong ay muling naupo sa upuan ng trono sa bulwagan habang ang mga dalubhasa sa tigre ng tigre ay nakaluhod pa rin. Tayo. Kawakas ay dumating ang pahintulot.
pakiramdam na parang pinatawad na ang kanilang buhay, magalang na tumayo ang mga eksperto pagkatapos magpasalamat. Umupo. Utos ni Huang Xiaolong. Tautos ni Huang Xiaolong, lahat ay umupo. Inayos ang kanyang mga iniisip, sinabi ni Huang Xiaolong, kailangan ko ng Dragon God Grass, sino sa inyo ang may Dragon God Grass o alam kung nasaan ito? Sa ilalim ng mga eksperto sa Saint Realms na ito, hindi nagmamadali si Huang Xiaolong na kontrolin ang buong tribo ng tigre. Para sa kanya, ang pinakamahalaga pa rin ay palakasin ang kanyang sariling lakas. Kailangan ng Liege Lord ng Dragon God Grass. Tumayo si Chok nang marinig iyon, at nag-iingat ng may pag-iingat, ang batang ito ay may 3 tangkay ng Dragon God Grass. Sa sinabi nito, kinuha ni Chok ang lahat ng 3 Dragon God Grass mula sa kanyang spatial ring, inialok ang mga ito gamit ang 2 kamay kay Huang Xiaolong. Mula sa ibang mga eksperto sa Saint Realm, tumayo ang isa pang 3 tao, magalang na inialay ang Dragon God Grass na hawak nila. Sa kabuuan, nakakolekta si Huang Xiaolong ng 10 tangkay. 10 tangkay, ito ay magpapahintulot kay Huang Xiaolong na pinuhin ang isa pang primordial na banal na dragon. Masaya si Huang Xiaolong, hindi niya inaasahan na ang isang casual na tanong na walang pag-asa ay talagang magre-resulta sa pagpapakita ng mga taong may Dragon God Grass. Kahanga-hanga, kahanga-hanga. Inalis ang 10 tangkay ng Dragon God Grass, si Huang Xiaolong ay nasa isang mapagbigay na mood, ako ay isang tao na patas sa parusa at gantimpala, Chok, ang 3 Dragon Blood Crystals na ito ay sa iyo. Sabi ni Huang Xiaolong habang naglalabas siya ng 3 piraso ng Dragon Blood Crystals. Ang lahat ay nabigla habang nakatingin sa 3 piraso ng makintab na pulang kristal na nahuhulog sa mga kamay ni Chok. Kristal ng dugo ng dragon. Napuno ng maiinit na tingin ang bulwagan. Ang Dragon Blood Crystals ay naglalaman ng blood essence ng Dragon Clan at tunay na Dragon Essence, may isip ng isa ang mga benepisyo para sa mga beastmen sa kanilang cultivation. Hindi, Liege Lord, paano ko matatanggap ang iyong Dragon Blood Crystals? Umiling si Chok at iwinagayway ang kanyang kamay para tumanggi matapos mabawi ang kanyang katinoan. Itago mo. Ikinawin ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay na may hindi masasagot na awtoridad. Nang makita ito, hindi na tumanggi si Chok. Nagpasalamat kay Huang Xiaolong, iniligpit ni Chok ang 3 piraso ng Dragon Blood Crystals. Kinantimpalaan din ni Huang Xiaolong ang iba pang 3 tao ayon sa bilang ng ibinigay na Dragon God Grass. Tuwang-tuwa silang 3, buong-buong pasasalamat. Liege Lord Beast God, alam ng subordinate na ito ang isang lugar na mayroong Dragon God Grass. Tumayo si Ellington para magsumbong. Poison Dragon Valley ba ang tinutukoy mo? Tanong ni Huang Xiaolong. Sumagot si Ellington ng may paggalang, oo, Liege Lord Beast God. Pagkatapos ay nagpatuloy si Ellington na ilarawan ang sitwasyon sa loob ng Poison Dragon Valley. Katulad ng paglalarawan ni Shifantian, pangunahin niyang binigyang diin ang iba't ibang at maraming nakakalason na insekto at nilalang, kaya ang panganib nito. Ibinahagi din ng ibang mga eksperto sa kaharian ng Tiger Tribe Saint na may kaalaman sa Poison Dragon Valley ang kanilang mga karanasan kay Huang Xiaolong. Mula sa kanila, naunawaan din ni Huang Xiaolong ang posisyon ng tigre sa iba pang tribo ng mga beastmen. Makalipas ang kalahating araw nang pinaalis ni Huang Xiaolong ang lahat mula sa bulwagan sa harapan, si Chok lang ang naiwan, na nagtakda sa kanya sa ilang mga gawain. Sa huli, ipinalam niya kay Chok na papasok siya sa closed door practice sa loob ng ilang oras, at nang wala ang kanyang ipinahayag na pahintulot, walang sino man ang pinayagang mangistorbo sa kanya. Tinunod ni Chok ang bawat utos ni Huang Xiaolong sa liham. Nang maayos na ang mga bagay, sinimulan ni Huang Xiaolong ang kanyang closed-door practice sa isang liblib na patio sa bakuran ng manor. Naka-cross-legged sa gitna ng Ten Buddha Formation sa Zumi Temple, sabay-sabay na nilamon ni Huang Xiaolong ang 8 tangkay ng Dragon God Grass. Sa pagkakataong ito, binalak ni Huang Xiaolong na pinuhin ang puting dragon. Tulad ng itim na dragon, ang lakas ng puting dragon ay nasa gitna ng 13 primordial na banal na mga bangkay ng dragon na mayroon si Huang Xiaolong. Kinokontrol ng itim na dragon ang kapangyarihan ng kadiliman habang pinasyahan ng puting dragon ang elemento ng liwanag.
Kapag naghalo ang kadiliman at liwanag sa isa't isa, tulad ng apoy at tubig, ito ay magdadala ng hindi maisip na mga benepisyo sa kaliwanagan ni Huang Xiaolong sa paglilinang. Lumipas ang kalahating taon. Kung ikukumpara sa karaniwang pag-uugali ng tribong tigre, nitong kalahating taon, ang kanilang pag-uugali ay tila napigilan, kahit na sa mga panunukso ng ibang mga tribo, ang tribong tigre ay umatras sa halip. Ito ang nagparamdam sa ibang mga tribo na may kakaiba. Sa punong tanggapan ng Lion Tribe sa Castellan Manor ng Alpha Lion City, ang reynang patriarch ng Lion Tribe, si Andrew, ay pabalik-balik na may mabagsik, mapagnilay-nilay na ekspresyon sa kanyang mukha. Biglang huminto ang kanyang mga aksyon, nakipag-usap sa kanyang katiwala, si Andy. Andy, paano mo nakikita ang ugali ng tribong tigre sa huling 6 na buwan? Ang subordinate na ito ay sobrang naguguluhan din. Gayunpaman, iniisip ng subordinate na ito na ang bagay na ito ay malamang na nauugnay sa pagpupulong ng lahat ng mga eksperto sa Saint Realm ng Tiger Tribe na ipinatawag ni Chuck kalahating taon na ang nakalipas. Nagpatuloy si Andy sa mataimtim na boses, nalaman din ng subordinate na ito na hinatulan ni Chuck si Liebert ng 3 taong pagkakakulong. Sa loob ng Poison Dungeon. Humisi si Andrew, ano man ang binabalak ni Chuck at ng tigre, ang ating mga plano ay nananatiling hindi nagbabago, ang Beastman Tribes Congregation ay magaganap sa loob ng 2 buwan. Iniulat ni Andy, ang tribong lobo, tribo ng ahas, at tribong fox ay sumang-ayon na makipag-alyansa sa atin. Sa pagkakataong ito sa kongregasyon ng mga tribo ng Beastman, tiyak na ihahalal ang Patriarch bilang bagong Diyos ng hayop na pinagsasama-sama ang lahat ng mga Beastman na may maluwalhating mga gawa na ipapamana sa mga henerasyon. Isang kontentong ngiti ang ipinakita ni Andrew at tumango. Sa oras na ito, sa loob ng Zumi Temple, ang esensya ng puting dragon ay sumugod sa katawan ni Huang Xiaolong. Sa wakas ay nakalusot siya sa 7th Order Saint Realm. Lumipas ang 1 buwan. Si Huang Xiaolong ay ganap na napino at nasipsip ang dugo at tunay na diwa ng dragon ng puting dragon. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.